Hindi ko sinasadyang makasagasa ng tao. Nakasagasa ng tao ang kapatid ko habang nagmamaneho. Sina papa at mama. At ang nobyo ko, pinipilit akong umamin ng kasalanan. Nasumalo ng sala para sa kanya. Wenchen, pakiusap ko, sabihin mo si Yanshu. Pakiusap mo siyang sala para siyawan. Ano? Tita, paano nangyari ito? Si Yanshu. Huwag mong kalimutan, kakadunat lang sa'yo ng bato ni Xiaowan. Mahina ang katawan niya kaya na-aksidente. Gusto mo bang makita ang tagapagligtas ng buhay mo na makulong at mamatay doon sa hirap? Yanshu, makakasagasa ka man ng tao. 7 taon lang ang kulong. Si Xiaowan, kapatid mo siya. Sige na, sumalo ka ng sala para sa kanya. Pagkalipas ng 7 taon. Paglabas mo, papakasalan kita, ha? Yanshu, magkaroon na rin ng si Xiaowan kung makulong siya. Masisira ang futuro niya. Sige na, sumalo ka na ng sala. Si Xiaowan, ampon namin siya ng mama mo. Pero sa 10 taon na nawala ka. Si Xiaowan ang kasama namin. Kung wala siya sa tabi ng mama mo, mababaliw ang mama mo. Maya-maya darating na ang mga pulis. Umamin ka na lang. Pa. Ma. Ako ang tunay ninyong anak. Wenchen, ako ang tunay mong nobya. Sino sa inyo ang pumatay? Opisyal, may isusumbong ako. Ang salarin ay si Lin Yanshu. Siya ang nakabangga at nakapatay. Kasamang Lin Yanshu, 7 taon kang nakulong. Pero ang na-develop mong kontroladong nuclear fusion technology ay napakalaking tulong sa nuclear development ng bansa. Inaprubahan na ng pambansang agham at teknolohiya ang iyong aplikasyon. 10 araw ang kailangan para maproseso ang iyong papeles. May susundo sa iyo sa lungsod ng Jin pagkatapos. Congratulations! Isa ka ng siyentipikong akademiko na magbibigay karangalan sa bansa. Yanshu. Yanshu. Pinagtiisan mo ang 7 taon na yan. May inihanda na ako. Ang kasal natin. Ikakasal tayo pagkalipas ng 10 araw. 10 araw. Saktong-sakto yan sa alis ko papuntang Research Institute. Yanshu. Yanshu. Anong iniisip mo? Hindi ba't ito yung pinakaasa mong kasal? 7 taon na ang nakalipas? Opisyal, may isusumbong ako. Ang salarin ay si Lin Yanshu. Siya ang nakabangga at nakapatay. I-cancel na natin yung kasal na yan. Anong sinasabi mo, Yanshu? Galit ka ba dahil hindi ka sinalubong ng mga magulang ko? Yanshu, gusto ka sana nilang sunduin kanina. Nang malaman ni Xiaowan na makakalaya ka na, naalala niya na naman yung aksidente 7 years ago. Kaya inatake na naman siya ng bipolar disorder niya. Wala nang nagawa ang mga magulang ko, kundi samahan siya sa ospital. At saka, bilang nakatatandang kapatid, hindi ka naman siguro magsiselo sa kapatid mo, di ba? Dahil ba may bipolar siya, dapat ako ang sumalo ng sala at makulong. Lu Wenchen, ayusin mo yan. Ako, ang tunay mong nobya. Yanshu, alam kong kalalaya mo lang sa kulungan. Normal lang na may dinadala kang galit. Uwi muna tayo. Hoy, Nei. Wenchen, dali ka rito. Nagwawala si Xiaowan at gusto kang makita. Kung hindi, hindi siya makikipagtulungan sa mga doktor. Ano? Sige, papunta na ako. Yanshu, pinipilit kasi ni Xiaowan na makita ko. Kung hindi, ayaw niyang magpagamot. Kailangan kong pumunta ng ospital. Magtaksi ka na lang pauwi. Lu Wenchen, kakalaya ko lang wala akong kahit piso. Anong ipang tataksi ko? 10 araw na lang tapos na. Ang lahat. Hindi nag-match ang fingerprint.
Hindi nagmatch ang fingerprint. Itong lock na to. Pinalagay ko pa sa bahay 7 taon na ang nakalipas. Pero ang access ko, binura na nila. Talaga namang mahal na mahal nila si Lin Wenwan. Mahal hanggang sa takot silang maapektuhan si Lin Wenwan dahil sa akin. Pati karapatan kong makapasok sa sarili kong bahay, inagaw pa. Mahal, ngayon, narinig lang ni Xiaowan ang pangalan ni Yanshu. Inatake agad siya ng bipolar. Kapag nandito si Yanshu sa bahay, tiyak na lalo siyang may stress. Baka naman pwedeng palipatin na lang muna si Yanshu ng bahay. Hindi tama yan. Si Yanshu pa rin naman ang nag-isang tagapamana ng pamilya Lin. Eh anong gagawin natin? Kapag nandito si Yanshu, sigurado maapektuhan si Xiaowan. Hindi naman pwedeng sa ospital na lang lagi si Xiaowan. Alam mo, pwede namang sa basement na lang muna patirahin si Yanshu. Sa basement? Huwag ka nang magdalawang isip. Ako na ang bahala rito, Lao Zhao. Ma'am. Pagbalik ni Yanshu, ihatid mo siya sa basement at turuan mo siya ng tama ng mga patakaran ng pamilya Lin. Huwag mong hayaang stress si Xiaowan. Opo, ma'am. Lin Yanshu, basang-basa ka na pero ayaw mo pang pumasok. Gusto mo bang isipin ng mga tao na pinagmamalupitan ka namin? Napalitan na ang password. Tinawagan ko kayo. Pati mga numero ninyo, pinalitan ninyo lahat. Ako ang sumalo ng sala. 7 taon akong nakakulong. Ngayon, hindi man lang ako makapasok sa sarili kong bahay. Yanshu, anak, pinapagalitan ka lang ng nanay mo kasi nag-alala siya sa'yo. Lao Zhao. Dalhin mo na si Yanshu para makapagpahinga. Opo, amo. Miss, sumunod po kayo sa akin. Matagumpay ang fingerprint scan. Mahal, hindi porket dinukot si Yanshu noon. At ikaw ang sinisi ng lahat sa pagkawala niya. Ay ganyan ka na kung tratuhin si Yanshu. Ganyan ka magsalita kasi hindi ikaw ang nawalan ng anak noon. Kung hindi dahil sa kapiluhan Yanshu, hindi sana siya dinukot at hindi sana ako sinisi ng buong pamilya. 10 taon nila akong pinagmumura at hinama. Hindi ko kayang lunukin yon. Hindi ka ba natatakot na baka sumuko na si Yanshu? At iwan tayo? Impossible. May pinirmahan tayong kasunduan, hindi ba? Ibibigay sa kanya ang Ling Group. Papakasalan pa rin siya ni Wenchen. Bakit niya iwan yon? Pero bago ang lahat, kailangan niyang dumanas ng hirap at mapahiya. Para sa ikabubuti rin naman niya. At saka, kung maglakas loob siyang umalis sa pamilyang ito, hahabulin namin siya. Hanggang dulo ng mundo para maibalik siya rito. Miss, unang alituntunin ng pamilya Lin. Si Miss Lin Wenwan ay gusto ng tahimik. Kaya sa aw, huwag kang magpagalagala sa loob ng bahay. Ang pangalawang alituntunin naman. Alam mo namang ako ang panganay sa pamilya Lin. Tapos ganyan ka pa magsalita. Layas, Sage. siyam na araw na lang makakaalis na ako ng tuluyan dito. Sa bahay na hindi naman ako mahal. Congratulations, Miss Lin Wenwan, sa iyong paglabas ng ospital. Happy birthday, Miss Lin Wenwan. Anak, happy birthday. Salamat, ma, pa. Salamat po sa inyong lahat. Ang saya-saya ninyo. Pero sino ba sa inyo ang nakakaalala na noong unang dalhin si Lin Wenwan sa bahay? Dahil hindi niya alam ang sarili niyang kaarawan. Ginawa na lang nilang kapareho ng kaarawan ko. Anak, ito ang regalo namin ng daddy mo para sa iyo. Bagong Lamborghini. Salamat po, ma. Xiaowan, happy birthday. Ito ang regalo ko para sa iyo. Salamat, Wenchens. Xiaowan, anong ginagawa mo? Yanshu, Sorry, Ed. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang maikulong ka. Sana ako na lang ang mamatay. Xiaowan, kalma ka. Sino nang nagpalabas sa'yo sa basement? Alam mo namang, bipola ang kapatid mo dahil sa guilt. Nagpakita ka pa. Gusto mo bang mamatay siya? Walang banyo sa basement. Lumabas lang ako para gumamit ng banyo. Ang lakas pa ng loob mong sumagot. At lumaban ka pa. Ete, si Mommy ang nagpalaki sa'yo sa loob ng maraming taon. Paano mo nagagawang saktan si Mommy? Pinalaki ako. Eh bakit ako tumira sa orphanage ng 10 taon? At nang makabalik ako sa pamilya Lin, kayo naman ang nagtulak sa akin. Sa kulungan ng 7 taon. 7 taon. Lahat ng ginawa ninyo sa akin. Hindi pa ba sapat na kabayaran sa utang na loob ko sa pamilya Lin? Yanshu. Patawad, dapat mamatay na lang ako. Lahat ng ito kasalanan ko. Kung noon lang, hindi ako kinuha ni na mama at papa para palakihin. Marahil noon pa nahanap si At. Kung hindi ko pinilit na ihatid sina mama at papa sa airport,
Hindi sana sumalo ng sala si ate para sa akin. Kasalanan ko lahat. Dapat mamatay na lang ako. Ma, nagka-bipolar disorder ako. Dahil nararapat lang sa akin yon. Huwag niyo nang ikulong si At. Kung hindi ko kayanin ang sakit na ito, haan niyo na lang akong mamatay. Anak, anong pinagsasabi mo? Hindi mo ito kasalanan. Bakit mo naman sisisihin ang sarili mo? Bakit mo nasisihin sa sarili mo? Alam na alam mong may bipolar disorder si Xiaowan. Ako sinasadya mo pa siyang pupulin ng masasakit na salita. Humingi ka kay Xiaowan. Wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Ikaw talaga. Wencheng, birthday ko ngayon. Ang gusto ko lang, igaluhan ako ni At. 8. Ibigay mo na lang sa akin si Wencheng, pwede ba? Xiaowan, anong ginagawa mo? Wencheng, ayokong pilitin kang pakasalan si ate, dahil sa pangako natin noon. Alam kong ako ang mahal mo. Ate, ibibigay mo naman sa akin si Wencheng, di ba? Paano kung tumanggi ako? Ma, Wencheng, nagbibiro lang naman ako kay ate. Bakit naging seryoso siya agad? Mabait na bata, huwag mo nang patulan ang taong yan. Ni hindi man lang nakatuntong ng kolehiyo. Paano magkakagusto si Wencheng sa kanya? Tama nga, dapat mag-aral ka pa ng mabuti. Lumawak ang pangunawa mo. Bakit hindi ako naka-up ng kolehiyo? Bakit hindi ako nakapag-aral? Hindi niyo ba talaga alam kung bakit? Ang acceptance letter mula sa Jin University. Lin Wenwan, bukas mag-aaral na ako sa kolehiyo. Bakit mo pinunit ang mga papeles ko? Patawad, et, nalasing lang ako. Kung galit ka, saktan mo na lang ako. Kung naglasing ka, bakit hindi ang sarili mong mga papeles ang pinunit mo? Tama na, Linyanshu, hindi naman sinasadya ng kapatid mo. Alam mo naman, nakapasok lang siya sa vocational school, kaya masama ang loob niya at uminom. Ma, kapag wala akong mga papeles na to, hindi ako makakapag-aral sa kolehiyo. Mag-exam ka na lang uli. Kapal na mukha mong sabihin yan. Pinag-exam kita sa Jinyu, pero ikaw ang tumanggi. Paano ako mag-exam? Noon, umalit ako kay Lin Wenwan. At nakulong. Eh di ngayong taon ka mag-exam. Yanshu, apos na ang nangyari, apos na. Marami ka pang pagkakataon para makapag-aral. Pamilya tayo. Huwag mo nang ipili sa kapatid mo. Wala nang susunod pa. Anong ibig mong sabihin? Malapit na akong umalis sa bahay na to. Kaya huwag na natin gawing komplikado. Wala yon. Kung dahil kay Lin Wenwan. Kaya lumalala ang bipolar disorder ko, ako na lang ang lalayo. Yanshu, Kuya Wenchen, regalo ko sa'yo itong necktie. Bagay na bagay sa'yo. Xiaowan, ikaw. Suotin mo nga, tingnan natin. Ano ba talaga ang plano ni Xiaowan? Hindi mo ba talaga alam? Si Yanshu noon, sinakal gamit ang kurbata hanggang mawalan ng malay. Tapos dinukot. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Pasensya na, may sakit kasi ako. Nakalimutan ko. Ang importanteng bagay na yon. Kasalanan ko, kasalanan ko. Xiaowan, hindi yon ang ibig kong sabihin. Inaat naman si Xiaowan ng kanyang bipolar disorder. Xiaowan. Wenchen. Pagbigyan mo na si Xiaowan, minsan lang to. Paano kung magpakamatay talaga siya? Wenchen, birthday ni Xiaowan ngayon. Pasayahin mo na siya. Tingnan mo yung post ko sa Moments. Si Wenchen ang pinakamabait. Sabi ko hindi ko gusto yung tiramisu. Pinalitan niya agad. Itong Black Swan cake na nagkakahalaga ng libo-libo. Yanshu, bakit ang layo na naating mo? Ang tagal kitang hinahanap. Sa huli, isinuot pa rin niya ang kurbata. Yanshu. Tingnan mo, bagay ba sa akin itong bagong damit? Kurbata. Ayoko ng kurbata. Doon ako. Ikinulong gamit ang kurbata. Tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Yanshu, huwag kang matakot. Hindi na ako magsusuot nito. Hindi na. Tatanggalin ko na ngayon. Patawad, Yanshu. Nagmamadali kasi akong sundan ka. Kaya, tatanggalin ko na ngayon. Huwag na. 7 taon akong nakulong. Hindi na ako takot sa kurbata. At saka, isinuot mo yan para mapasaya si Lin Wenwan. Kapag tinanggal mo yan, tiyak na magtatampo siya. Yanshu, huwag ka nang magselos. Kung tutusin, kaarawan ni Xiaowan ngayon. At hindi pa rin gumagaling ang kanyang bipolar disorder. Kailangan ko siyang pagbigyan. Nagagalit ka ba? Sandali lang. Tingnan mo kung ano ito.
Yanshu, maligayang kaawan. Ito ang espesyal na sorpresa na inihanda ko para sa iyo. Talaga bang para sa akin ito? Naman, isang buwan ko itong inihanda. Pa sa iyo. Pero noong papunta ako kanina, medyo natapon. Lu Wenchen. Dati, hindi ka nagsisinungaling. Alam na kaya ni Yanshu? Yanshu, hindi mo ba gusto ang cake na to? Okay lang, may inihanda pa ako. Ibang regalo para sa'yo. Yanshu, gusto mo ba? Bawat rosas dito, ako mismo ang nagtanim para sa'yo. Rosas. Nga, hindi ba paborito mo ang rosas? Hindi ko nakakalimutan. Yanshu, anong nangyayari sa'yo? Hindi mo alam na allergic ako sa pollen ng rosas. Hindi ako ang may gusto ng rosas. Si Lin Wenwen. Pesensya na. Ang tagal na kasi, nakalimutan ko na. Gamot. Saj, ako na. Gamot. Hello. Ano? Magpapakamatay si Xiaowan? Saj, uwi ako ngayon. Yanshu, may nangyari kay Xiaowan. Bumalik muna tayo sa pamilya Lin. Dad, Mom, ako ang kumuha ng 10 taon ng buhay ni ate. Dahil sa akin kaya siya nakulong, dahil sa akin kaya siya umalis. Sobra na ako, dapat na akong mamatay. Huwag, Xiaowan. Xiaowan, huwag kang tumalon. Xiaowan, kumalma ka. Sabihan mo si Yanshu na kausapin si Xiaowan. Wala namang kinalaman si Xiaowan sa nangyari noon. Kusang loob yun ni Yanshu. Magpapakamatay na si Xiaowan. Dahil sa'yo, kausapin mo naman siya. At ipaliwanag mo, pwede ba? Ano namang ipapaliwanag ko? Nakusa akong nawala. Nakusa akong sumalo ng sala niya. O ipapaliwanag ko na kusa akong umalis sa bahay. Dad, Mom, huwag niyo nang pilitin si ate. Nandito na si ate, oras na rin para ako ang umalis. Xiaowan, huwag. Lin Yanshu, tao ka pa ba? Alam mong may bipolar ang kapatid mo, pero makikipagmatigasan ka pa. Gusto mo ba talagang mamatay ang kapatid mo? Yanshu, ikaw lang ang tanging tagapagmana ng pamilya Lin. Huwag kang makitid ang utak. Sa ngayon, wala nang mas mahalaga. Kaysa sa buhay ng kapatid mong si Xiaowan, Yanshu. Buhay ang nakataya rito. Pagbigyan mo na lang si Xiaowan. Pwede ba? Pagdating ng mga pulis, umamin ka na lang. Bilisan mo, kausapin mo si Yanshu. Para mo siya para sumalo ng sala para kay Xiaowan. Opisyal, isusumbong ko po. Ang salarin ay si Lin Yanshu. Siya ang nakabangga at nakapatay. Dad, Mom, Tay, Nay, huwag niyo nang pilitin si ate, Ma. Sa susunod na buhay, ako na lang ulit ang anak mo. Wenchen, sa kabilang buhay na lang kita pakakasalan. Xiaowan. Xiaowan, huwag mo kaming takutin, anak. Wenchen, malapit na akong mawala. Pwede mo ba akong pakasalan? Sige, papakasalan kita. Basta maging okay ka lang. Ang galing. Ma, ang sakit-sakit. Huwag kang matakot, ihahatid ka ni Mama sa ospital. Tulong. Ita, paano naman si Yanshu? Si Yanshu, kasi Wenchen, hindi kami marunong magmaneho ng daddy mo. Unahin muna natin si Xiaowan. Si Yanshu, nabagsakan lang naman. Si Xiaowan ang tumalon mula sa building. Butler Zhao, pakidala si Yanshu sa ospital. Siguraduhin mo pinakamagaling na doktor ang titingin sa kanya. Ako na po ang bahala. AME, sa wakas, nasa kamay na rin kita. Dadalin pa kita sa ospital? Kadiri ka. Magandang araw, ialin pinadala po ako ng pambansang agham at teknolohiya. Susunduin kita sa Juan. Ang proseso ng iyong pagpasok ay aprobado na. Darating ako sa lungsod ng Jin makalipas ang 3 araw. Dahil ang proyekto mo sa kontroladong nuclear fusion ay isang top secret na proyekto, kailangan nating putulin ang lahat ng komunikasyon sa labas. Sa madaling salita, kailangan nyo maglaho sa mundong ito
Kung aalis kayo ng mas maaga, papayag kaya ang pamilya nyo? Papayag sila. 3 araw akong walang malay pero walang nag-alaga sa akin. Hindi na nila ako kailangan. Kung gayon, susunduin po kita makalipas ang 3 araw. Balita mo ba? Ikakasal na ang batang si Lu kay Miss Lin Wenwan. 3 araw na lang ang kasal nila. Ha? Yung binatang si Lu, hindi ba kasintahan siya ng panganay na anak? Nakita ko siya kamakailan na naghahanda para sa kasal nila. Ewan ko ba? 7 taon nang wala si At. Sino pa bang maghihintay sa kanya? At saka, may nabalitaan pa ako. Si Miss Lin Wenwan na raw ang nag-isang tagapagmana. Ang pamilya Lin ngayon. Hay, kawaawa naman ang panganay na anak. Nitong mga nakaraang araw lang, parehong nasaktan ang magkapatid. Yung nakababata, dinala agad sa ospital. Pero yung panganay, iniwan lang. Sa basement ng pamilya Lin. 8. Di ko akalaing 3 araw akong walang malay. Pati ang kasal namin ni Wenshen. Naging kasal na nila ni Lin Wenwan. 3 araw na lang. Makakalaya na ako tuluyan sa mapagkunwaring pamilyang to. Kumain ka pa ng marami. Ang tagal mo bago lumabas, akala mo kung sino ka na. Konting pangaral lang sa'yo, nagkulong ka agad sa kwarto. Huwag ka nang lumabas. Yanshu, sabi ng kasambahay, gasgas lang ang sugat mo. Sa susunod, huwag kang mawawala ng 3 araw nang walang sabi-sabi. Nag-alala kami ng nanay mo. Nawalan ka na ba ng dila? Kinakausap ka namin ng tatay mo. Yanshu, Si Yaowan. Chiaowan, okay lang ba sa'yo na sabay-sabay tayong kumain? Ayos lang po. Uminom na ako ng pampakalma kanina. Sige. Yanshu, gutom ka na siguro. Maupo ka na at kumain. May sasabihin ako, seryoso to, sabi ng doktor. Malubha raw ang bipolar disorder ni Chaowan at kailangan matupad ang isang hiling niya para kumalma siya. Kung may sakit naman pala siya sa pag-iisip, dapat dalhin na lang siya sa mental hospital para hindi na siya makapagtangkang tumalon ulit. Ano nang sinasabi mo diyan? Kapatid mo siya. Paano mo nasabing dalhin siya sa mental hospital? Si Wenchen ang kasintahan mo. Pero nagdesisyon na kami ng tatay mo, siya ang magpapakasal kay Chaowan. Wala ka namang tututol, di ba? Alam mo naman, si Chaowan, matagal na niyang pangarap na makakasal kay Wenchen. Makakatulong dito sa paggaling ng kondisyon niya. Kayo naman pala ang nagdesisyon. Ano pa bang masasabi ko? Yanshu, napagpasyahan namin ito ng nanay mo. Ang kasalang ito ay para lang sa pagpapagaling kay Chaowan. Si Wenchen ay mananatiling kasintahan mo. Pagkatapos ng kasal, magpaparehistro na kayo ni Wenchen para maging legal na mag-asawa. Ikaw ang ate. Para sa kapatid mo, magtiis ka muna ng kaunti. Ganoon din ba ang gusto mo? Yanshu, Naman, Ed, kung hindi ka sang-ayon, hindi kita pipilitin. Ma, kung lumala pa ang bipolar disorder ko, dalhin niyo na lang ako sa mental hospital. Natakot talaga ako na baka may masaktan ako sa inyo. Hindi ako pumapayag. Ikaw. Kahit hindi pumayag si ate, okay lang. May bipolar disorder ako. Mamamatay rin naman ako, Xiaowan. Linyanshu, ganito nakalubha ang kapatid mo. Hindi mo ba kayang ibigay na lang sa kanya si Wenchen? Bakit napakadamot mo? tita, Ako ang madamot. Yanshu. Gusto ni Xiaowan ang kwarto mo. Ibigay mo na lang sa kanya ang kwarto mo. Yanshu naman. Oo. Gusto ni Chaowan mag-aral sa ibang bansa. Itong pagkakataon bilang exchange student sa Harvard. Ibigay mo na lang kay Chaowan. Yanshu, kung makulong si Chaowan, magkakaroon siya ng kriminal na record. Masisira ang buhay niya. Ikaw na ang pumalit sa kulungan. Sa loob ng 10 taon, ang dami ko nang ibinigay kay Lin Wenwan. 7 taon kong itinagal sa kulungan tapos madamot pa ako. Kung totoo kang nagbibigay, hindi mo na ibabalik ang nakaraan. Kailangan pa ba naming lumuhod sa harap mo para pumayag ka? Sage, kung ganoon, lumuhod kayong lahat. Kapag lumuhod kayo, papayag akong ibigay si Wenchen sa kanya. Walang hiya ka. Suway na anak. Inampun ka namin mula sa ampunan. Inakain, pinag-aral, tapos ganyan ka lang kawalang utang na loob. 10 taon na, nakalimutan mo na ba ang pangako mo? 10 taon na ba? Yanshu, ito ang kapatid mong si Xiaowan. Sa 10 taong nawala ka, siya ang kasama namin. Basta pangako mong lagi mo siyang pagbibigyan sa lahat ng bagay dito sa bahay. Papayag kaming manatili ka rito, okay? Kung papayag kang lagi siyang pagbigyan sa bahay, mananatili ka rito. Mananatili ka ba sa amin?
ganito pala ang kapalit ng pag-uwi ko. 10 taon na pala itong may presyo. Kung alam ko lang sana. 10 taon na ang nakalipas, pinabalik mo ako. Para maging panangga sa sala ni Lin Wenwan. Sana pinili ko na lang maging ulila habang buhay. Yanshu, anong pinagsasabi mo? Mahal, nabangga lang naman si Lin Yanshu sa upuan. Tapos nagdadrama ng ganyan. 7 taon sa kulungan, ganyan lang? Magpanggap na biktima? Mga tauhan, ilabas ninyo ang dalaga para magpalamig ng ulo. Kapag alam na niya ang pagkakamali niya, saka lang siya babalik. Saich po, amo. Miss, sumama na po kayo. Sandali lang. Wenchen, nagdidisiplina kami ng tiyuhin mo kay Yanshu. Huwag ka nang makialam. Ang kasal ninyo ni Xiao, Wan ay gaganapin makalipas ng 3 araw. Umuwi ka na at maghanda. Tiyahin, hindi ba't napag-usapan na natin? Hanggat hindi pumapayag si Yanshu, hindi ako magpapakasal kay Xiaowan. Anong sinasabi mo? Iniligtas ka ni Xiao Wan, nandun na pa nga ng bato. Gusto mo bang panuorin na lang siyang patayin ng kanyang bipolar disorder? Ganito na naman? Huwag mong kalimutan, kakaduna pa lang sa'yo ni Xiao Wan ng bato. Kaya siya na-aksidente dahil mahina ang katawan niya. Gusto mo bang panuorin na lang ang tagapagligtas mo na makulong at mamatay doon sa sobrang pagdurusa? Hindi pumapayag si At. Aya akong pakasalan ni Wenchen. Wala akong silbi rito. Mahal, kausapin mo naman si Wenchen. Gusto mo bang mamatay si Xiao Wan? Wenchen, mula nang mawala ang mga magulang mo, ako ang nagpalaki sa iyo. At tinulungan kitang makamit ang tagumpay mo. Sa mga taong ito, ako rin, ang patuloy na nagtutulak sa inyo ni Yanshu. Ngayon, isang peking kasal lang ang kailangan. Gumaling si Xiaowan. Pumayag ka na. Bilang kabayaran sa utang na loob mo sa tiyuhin mo, sige na. Sage. Akala mo kung sinong prinsesa. Kanina lakas ng loob mong sampalin ako. Ngayon, itinapon ka rin lang naman. Umalis na kayo. Noon, pagkatapos ng kidney transplant, diretsong ipinasok sa kulungan. Kaya na-impeksyon ang sugat. 7 taon na, pero hindi pa rin gumagaling. Yanshu, May kailangan ka? umaasa akong papayag kang pakasalan ko, si Xiaowan. Iyon lang. Hindi ako papayag. Umuwi ka na. Yanshu, seryoso ako. Iniligtas ni Xiaowan ang buhay ko noon. Kahit hindi ka pumayag, kailangan ko siyang pakasalan. Sinasabi mong iniligtas ni Lin Wenwan ang buhay mo. Noong taong nakulong ka, nagkaroon ako ng acute kidney failure. May acute kidney failure ang pasyente. Kailangan ng agarang kidney transplant, pero walang available na type o na bato. Kailangan yung iligtas si Wenchen. Hindi ko kayang mawala siya. Doc, basta makahanap ng compatible na kidney. Magkano man ang gastos, babayaran ko. Hindi pera ang problema. Hindi madaling makahanap ng bato. Tiningnan ko lang kanina. Sa pamilya niyo, ang mga maaaring mag-donate ay sina Lin Wenwan at Lin Yanshu lamang. Pero malnourished si Lin Yanshu, kaya hindi siya maaaring mag-donate. Ano? Ibig sabihin, ako ang magdodonate? Ayoko. Takot ako sa sakit. Critical ang kalagayan ng pasyente. Kailangan ninyong magdesisyon agad. Doc, kaya kong mag-donate. Hindi pwede, malnourished ka. Hindi kaya ng katawan mo. Okay lang po ako, gumanda naman ang katawan ko pag uwi ko. Kaya ko po ito, wag niyo lang sabihin sa tao sa loob. Ayokong mag-alala siya, si Lu Wenchen. Ako ang nag-donate ng bato sa iyo. Ano? Impossible yan. Sinabi sa akin ng doktor noon na masyadong mahina ang katawan mo para mag-donate. Doon ko lang nalaman na si Xiao Wan pala ang nag-donate ng bato sa akin. Yanshu, hindi ka naman pwedeng magsinungaling ng ganyan. Nagsisinungaling ako. Tingnan mo nga ito. Tama na, Lin Yanshu. Sinabi na sa akin ni tita, habang nasa kulungan ka, lagi kang nakikipag-away at nanggugulo. Noong araw na nakalaya ka, pilay ang isa mong paa. Hindi ba't doon ka? Napuruhan sa pakikipag-away? Pati yang mga sugat mo. Hindi ba't dahil din yan sa lagi mong pakikipag-away? Hindi ko talaga akalain na para lang hindi matulungan si Xiaowan. Makakagawa ka ng ganitong kasinungalingan. Sobra kang nakakadismaya. Mag-isip-isip ka muna diyan mag-isa. Kaya pala, akala nila sa lahat ng oras na ito ang paa ko ay napilayan dahil sa pakikipag-away sa kulungan. Tulong! Tulong! Lin Yanshu. Sabi ni Miss Lin Wenwan, hindi ka pwedeng lumabas ng kulungan ng buo kung may sisisihin ka. Sisihin mo ang sarili mo sa pagbabalik mo sa pamilya Lin. Lu Wenchen, 3 araw na lang at aalis na ako.
Ikaw. Pati ang pamilyang ito, isusuko ko na ang lahat. Hoy, Dr. Lin, darating ako sa lungsod ng Jin bukas. Susunduin kita sa bahay ng mga ng alas 10 ng umaga. Okay lang ba sa'yo ang oras na yon? walang problema, pero may kailangan kang hanapin para sa akin. Una, yung notarized agreement noon. Gusto mo bang naging kapatuka kay Wenchen? Pangalawa, yung video ni Wenwen sa kulungan. Kung saan inutusan niyang bubugin ako hanggang sa mapilay. Sige, bukas ako na mismo ang madala ng mga listahan ng maling. Magandang araw, delivery po ito ng alak. Lu Wenchen. Lu Wenchen. Lu Wenchen. Wenchen, talo ka. Truth or dare, ano ang pipiliin mo? Ikakasal na si Wenchen, mawawalan na ng kalayaan. Dapat piliin mo ang dare para may kunting excitement naman. Seg, dare na lang. Oo, ikasal na kay Wenchen bukas. Kaya ngayong gabi, sayo na ang pagkakataong mag-dare. Pwede kang humingi ng kahit ano kay Wenchen. Kung ganoon, Wenchen, halikan mo naman ako. Halikan mo na, halikan mo na. 3 minuto dapat yan at least. Xiao Wan. Hindi ito tama. Wenchen, kailangan mo kanindigan ng dare. Pumayag tayong makikipaglaro tayo ng dare kay Xiao Wan. Kaya mag-enjoy ka na lang at magpapasaya. Tama na yan. Hey, Wenchen, nandito ang dati mong nobya. Bakit hindi? Siya na lang ang halikan mo ng 3 minuto. Seg, hahalikan mo siya ng 3 minuto? Sig. Yanshu, anong ginagawa mo dito? Kumita ng pera. Kumain. Naku, Wenchen, bakit ang bagal-bagal mo? Halikan mo na, bilisan mo. Yanshu, pagbigyan mo ako. Ayaw akong pagbigyan ni Wenchen sa laro. Sobra na ako, dapat mamatay na lang ako. Wenchen, halikan mo na kasi si Xiao Wan. Umaatake na naman ang bipolar disorder niya. Yanshu, naglalaro lang kami ni Xiao Wan. Huwag ka sanang magselos. Bukas, pagkatapos ng seremonya, magpapakasal na tayo. Bayaw, hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Nagdala lang ako ng alak. Hoy, Wenchen. Xiao Wan, anong ginagawa mo? Magsisimula na ang countdown. 2 minuto at 50 segundo. Lu Wenchen, salamat at pinili mo akong palayain noong pumili ka. Bukas, hindi na tayo magkikita pa. Yanshu. Umatake na naman kasi ang bipolar disorder ni Xiao Wan. Kaya ko siya pinagbigyan sa larong iyon. Bayaw, hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Alam mo naman, na peke lang ang kasal namin ni Xiao Wan. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Mahal mo ako. Lu Wenchen. Paano mong nasasabing mahal mo ako habang patuloy mo akong sinasaktan? Yanshu, bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Sige na. Formalidad lang itong kasal namin ni Xiao Wan. Bukas, kapag natupad ko na ang hiling niya, pwede na tayong magsama habang buhay. Hindi na. Ayoko nang pakasalan ka. Yanshu, tigilan mo na ang pagsasalita na masasakit. Pwede ba? Pangako, bukas sa kasal ko, kailangan nandoon ka. Pagkatapos ng kasal, magpapakasal agad tayo. Pagkatapos noon, magkakasama na tayong dalawa habang buhay. 8. Wenchen. Xiao Wan, bakit ka na parito? Puntahan ko si At. Ang bait talaga ni Xiao Wan. Sige, kukunin ko na ang sasakyan. Ate, nang makita mo kaming naghalikan ni Wenchen, masaya ka ba? Sabihin mo nga, sina dad at mom at si Wenchen. Lahat sila ipinakulong ka para sa akin. Iniwan ka rin ni Wenchen at pinili ako. Wala namang nagmamahal sa iyo sa pamilyang ito. Bakit? Nananatili ka pa rin dito ng walang hiya. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, ang pagmamana sa pamilya Lin ay para lang sa akin. At si Wenchen ay ako lang ang maaring pakasalan. Kung agawan mo ako, nangangarap ka lang. Lin Yanshu, nababaliw ka na ba? Alam mo bang sinasadya mong pagpatay ito? Ipapadala talaga kita sa presinto ngayon para matuto ka ng leksyon. Wenchen. Wala pong kinalaman si At. Nadapa lang po ako mag-isa. Alam kong galit ka sa akin, pero maaari ba akong humiling? Huwag mo galing. Ang galit mo kina dad, mom, at kay Wenchen. Nakikiusap ako sa'yo. Xiao Wan, anong ginagawa mo? Alam kong ako ang nagkasala sa iyo. Dapat noon pa, hindi na ako sumama pa wiki na dad at mom. At lalong hindi dapat kita hinayaang sumalo ng sala para sa akin. Kung ang kamatayan ko ang makapagpapakalma sa iyo, mamatay na lang ako ngayon. Xiao Wan,
Yanshu, gusto mo bang mamatay si Chaowan sa harap mo? Bago ka matahimik, kapag may nangyaring masama kay Chaowan ngayon, ipabibilanggo kita ng wala ng takas. Magda-drive na ako. Samahan mo akong dalhin si Chaowan sa ospital. Tara, Wencheng, huwag ka nang magmaneho. Gusto kitang makasama. basta pumayag ka lang magpa-check up sa ospital. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Dahil ayaw ni Chaowan na magmaniho ako. Ikaw na lang ang magmaniho. Dalhin mo kaming dalawa sa ospital. Bilisan mo. Wencheng, ang sakit ng pakiramdam ko. Gusto ko nang mamatay. Ayos lang yan, Chaowan. Ikakasal na tayo bukas. Pagdating ng kasal, magiging maayos din ang lahat. Akademikong Lin, nahanap ko na ang kailangan mo. Bukas, personal kong ibibigay sa'yo. Lu Wenchen, aalis na ako bukas. Kapag nalaman mo na ang buong katotohanan, magsisisi ka ba? Bagay na bagay talaga sila. Pero, teka, bakit may peklat sa noo ng nobya? Kaya kanyang lunati. Di ba? Nabalitaan ko na gustong agawin ng kapatid na iyon ang nobyo. Pero ang nobyo at nobya, nagtagumpay pa rin sila dahil sa tunay na pag-ibig. Tapos na, Lin Yanshu. Nagpakasal na si Lu Wenchen sa iba. Umalis ka na. Kahit ano, lagi mo ang imbalan. Yanshu, nagpadala na ako ng tao. Para makipag-ugnayan sa civil registry para sa schedule. Pagkatapos naming ikasal ni Chaowan, diretso na kami sa paparehisto. Pagkatapos noon, makakasama na kita habang buhay. Lu Wenchen, tapos na tayo. Tayo. Bedroom tradition. Sila, hindi ka sa Ate, sumama ka rin. Sage. Yan na lang. Wala. Sige na, pumunta ka na. Wala lang, sige na. Kailangan mo talaga akong hintayin bago magtanghali. Dapat makuha na natin ang sertipiko. Bilisan na natin. Lu Wenchen, hindi na ako makapaghintay pa. Aalis na ako kaagad. Peking kasal lang naman kina Wenchen at Xiaowan. Hindi na kailangan ng sabunutan sa kasal. Pakiramdam ko kasi, may tinatago si Yanshu sa atin kamakailan. Hindi ba masyadong nakakapukaw ito sa kanya? Itong kasal na ito, huling pagsubok na ito para kay Yanshu. Ano naman ang maitatago niya? Maglalayas ba siya? Huwag kang mag-alala pagkatapos ng kasal. Makakasama na niya si Wenchen. At magmamana pa ng Lin Group. Hindi niya tayo iwan. Hindi ko akalain ang mga bagay na pag-aari ko sa bahay na ito. Hindi man lang mapuno ang isang maleta. Akademikong Lin, ito ang kasunduan noon. Nang pag-donate mo ng bato kay Lu Wenchen. Itinago ito noon ni Lin Wenwan at ito pa. Ang video sa tablet na ito ang magpapatunay na. Noon sa kulungan. Si Lin Wenwan ang nag-utos na baliin ang binti mo. Tara na. Kumain ka, kumain ka. Yanshu, Ate, dumating ka rin, sakto ikuha mo kami ng ubas. Hindi nila kayang hawakan, para na rin pagbati mo na masayang pagsasama namin. hindi pwede, hindi ito tama. Dad, ayaw mo bang? Maging kami ni Wencheng. Sa tingin mo ba hindi ako bagay sa kanya? Anong kalokohan sinasabi mo? Xiaowan, huwag mong pasinin ang sinasabi ng dad mo, ang ate mo, ay buong pusong binabati ka ng masayang pagsasama. Lin Yanshu, bilisan mo't kunin mo na ang ubas. Hindi niyo ba natanggap ang text ko? Anong text, kapag hindi ka sumunod sa akin ngayon? Wala kang pupuntahan, bilisan mo. Sage, tikman mo na. Saan pupunta si Yanshu? Bakit ganito kasakit ang puso ko? Dr. Lin, ang sinalihan mong kontroladong nuclear fusion ay isang pambansang lihim na proyekto. Mawawala ka sa mundong ito at ang pamilya at mga mahal mo sa buhay. Hinding-hindi ka na makikita. Sigurado ka na. Sigurado na ako.
Wenchen naman, natupad na rin ang hiling ni Xiaowan. Hanapin natin si Yanshu at humingi tayo ng tawad sa kanya. Ako naman, ibibigay ko na lahat sa kanya. Magpakasal na kayo. Sige. Aalis na ako. Sa mga susunod pang araw, wag na tayong magkita kailanman. Umalis na si Yanshu. Umalis. Anong ibig mong sabihin? Saan naman siya pupunta? Iniwan na tayo ni Yanshu. Dapat noon ko pa ito naisip. Yanshu. Yanshu. Anong tinutulala mo diyan? 7 taon na ang nakalipas. Hindi ba ito ang pinakaabangan mong kasal? Kanselahin na natin ang kasalang ito. Yanshu, nagpadala na ako ng tauhan. Makipag-ugnayan sa civil registry. Pagkatapos namin ikasal ni Xiaowan, mag-asikaso agad tayo ng kasal natin. Pagkatapos, makakasama na kita habang buhay. Lu Wenchen, tapos na tayo. Kuya Wenchen, hindi pa tayo tapos sa salubong. Kanina pa siya kakaiba, pero hindi ko napansin. Pinabayaan ko siya. Hindi pwede ito. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan kong magpaliwanag sa kanya. Huwag, Wenchen. Bitawan mo ako. Kailangan kong magpaliwanag kay Yanshu. Hindi ganito ang nangyari. Wenchen, bakit mo ako ginaganito? Ano ba ang kulang sa akin kumpara sa taong yon na nanggaling sa kulungan? Lin Wenwan, alam mo ba, ang sinasabi mo? Noon, si Yanshu ang sumalo ng sala para sa'yo. Xiaowan, tama ang sinasabi ni Wenchen. Si Yanshu ang sumalo ng sala para sa'yo. At saka, kapatid mo siya. Hindi mo dapat siya sinasabihan ng ganyan. Hindi ko sinasadya, Wenchen. Patawad. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat ininis si At. Dapat mamatay na lang ako. Wenchen. Mapapatawad mo ba ako? Xiaowan, hindi ako galis sa'yo. Pero dahil tapos na ang kasal natin, lalabas na ako para tuparin ang pangako ko kay Yanshu. Huwag, Wenchen. Ano ba talaga ang kulang sa akin kumpara kay Yanshu? Bakit hindi niyo ba ako kayang mahalin? Xiaowan. Lo Wenchen. Kung hindi dahil sa bato na idinonet ko sa'yo noon, hindi ka na sana buhay hanggang ngayon. Hindi ka na sana nabubuhay pa. Wenchen. Si Xiaowan naman ang nagligtas sa'yo. Baka naman umalis si Yanshu para hindi maging hadlang sa inyo ni Xiaowan. Ita, hindi ba't napag-usapan na natin ito? Basta matapos lang ang kasal namin ni Xiaowan, wala na akong pagkakautang sa kanya. Kung hindi kita kayang makasama, mabuti pa mamatay na lang ako. Xiaowan, Hayaan mo na akong mamatay. Xiaowan, anong gagawin mo? Huwag mong takutin si Mama. Ma. Hindi ko kayang mawala si Wenchen. Alam niyo naman yun. Gusto mo lang naman magpakasal, di ba? Kakausapin namin ng papa mo si Wenchen. Huwag na agkang gagawa ng katangahan. Wenchen. Mula nang makulong si Yanshu, inalagaan mo naman ng mabuti si Xiaowan. Naniniwala ako, may gusto ka sa kanya. Kaya mo, hindi po. Ang mahal ko, noon pa man, ay si Yanshu. Kaya ako naging mabait kay Xiaowan, dahil tinuring ko siyang kapatid ni Yanshu. Ganoon na nga mula noon. Lu Wenchen, kung mangangahas kang umalis ngayon, magpapakamatay ako sa harap mo. Xiaowan, hindi na kita hahayaang saktan si Yanshu. Lin Yanshu. Lin Yanshu, bakit hindi ka pa mamatay? Bakit hindi ka pa mamatay? Xiaowan, ibigay mo kay Mama ang kusilyo. Xiaowan. Mahal, Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. May sakit ako. Inatak ako ng sakit ko. Hindi ko sinasadya. ano pang hinihintay mo? Dalhin mo agad ang mama mo sa ospital. Mahal, okay lang ako. Mas malala ang kalagayan ni Xiaowan. Dalhin muna natin si Xiaowan sa ospital. Ha? Ikaw talaga. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Yanshu, tapos na ang peking kasal namin ni Xiaowan. Sagutin mo naman ako. Yanshu, pek lang ang kasal namin ni Xiaowan. Para sa'yo yon. Gusto ko lang na maging malapit ka sa pamilya Lin. Kapag hindi ka pa sumagot, magpapakasal na talaga ako. Lin Yanshu, nasaan ka ba talaga? Dotsi Lin, dahan-dahan lang po. Okay na. Dotsi Lin, gumaling na talaga ang binti mo. Okay na. Salamat. Kami dapat ang magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa walang tigil mong research proposals. Hindi sana ganito kabilis ang progreso natin. Sa kontroladong nuclear fusion, Nga pala, nitong mga nakaraang araw may naghahanap sa'yo. Na isang Lu Wenchen.
Gusto mo bang tingnan? Huwag na. Patay na ang dating Lin Yanshu. Ang buhay ko ngayon ay para lang sa bayan. Tara, overtime tayo. Ngayong gabi, dapat nating malutas ang quantum reaction ng nuclear fusion. Hoy, Docilin, dahan-dahan lang. Baka hindi kayanin ng katawan mo. Doktor, mahina na talaga ang katawan ng anak ko. Dapat gamitan mo siya ng pinakamagandang gamot. MRS Wang, gasgas lang naman ang anak mo. At nalagyan na namin ng antiseptiko. Sa ganitong kaso, hindi na kailangan ng confinement. Pwede na ninyo siyang i-discharge ngayon. Ano? Marunong ba talaga kayong magpagamot? Malubha ang bipolar disorder ng anak ko. Kanina muntik na siyang magpakamatay ng umatak yun. At nabawasan pa siya ng isang bato. Napakahina ng katawan ng anak ko. Taano mo siya? Pababayaan ng malang gamutan? Bipolar disorder. MRS Wang, stable na stable ang kondisyon ng pasyente. Wala siyang anumang sakit sa pag-isip. At tungkol sa bato na sinasabi ninyo, kumpleto ang 2 bato niya, walang problema. Ano? Inutil na doktor. Isa kang pabayang doktor na walang pakialam sa buhay. Kung nawalan ba ng bato ang anak ko, o hindi, ako ang nakakaalam. Alis na kami rito. Lilipat kami ng ospital. Bahala kayo. Anong klaseng asal iyan? Xiaowan, gising ka na. Darling, tulungan mo nga ang anak natin na tumayo. Xiaowan, magsabi ka sa akin ng totoo. 8 taon na ang nakalipas. Nang magkasakit si Wenchen, ikaw ba talaga ang nagdonete ng bato? Ma, pa, pinag-isipan ko po. Siguro ako lang ang maglayang bato para kay Kuya Wenchen. Pero hindi ba takot ka sa sakit? At saka mas mahina ang katawan mo. Kumpara sa ate mo. Okay lang po yun. Kaya ko naman. Ayoko lang na. Pagagising ni Kuya Wenchen. Sisihin niya akong umatras sa huling sandali. Kung ganoon, sasamahan ka namin. Okay lang po talaga. Kaya ko itong mag-isa. Kayong dalawa. Maghintay na lang kayo sa labas ng ospital. Laki na talaga ni Xiaowan. Halata namang. Gustong-gusto niya ang batang si Wenchen. Pa, ano pong sinasabi ninyo? Hindi ko po maintindihan. Ah, ang sakit. Ang sakit ng ulo ko. Tama na, Yanchen. Kawa-awa na nga ang anak natin. Mas pinaniniwalaan mo pa ang isang estranghero kaysa sa sarili mong anak. Noong bumalik siya para mag-donate ng bato. Hindi ba nakita natin siyang bumalik noon? May magiging pek pa ba roon? Pero, Anong pero? Malay mo, yung doktor na yun ay binayaran ng babaeng iyon na si Lin Yanshu. At ngayon ay nagkatago sa dilim at pinagkatawanan tayo. walang hiya kang anak. Kung mangangahas siyang agawin ang nagawa ni Xiaowan, itatakwil ko na siya bilang anak. Sige na, mahal. Iwi muna natin si Xiaowan. Pagkatapos, hanap tayo ng mga espesyalista para masuri siya ng mabuti. Xiaowan, uwi na tayo. Sasamahan ka ni Mama. Xiaowan, magpahinga. Ako na bahala. Tatawag ako ng doktor. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Siguradong gagaling ka, anak. Salamat po, Ma. Ma'am, Miss, Sir. Nakabalik na ba si Miss Yanshu? Hindi pa po. Kung ayaw niyang bumalik, huwag na siyang bumalik kailanman. Dalhin mo ako sa kwarto niya. Itatapon ko lahat ng gamit niya. Opo, Sir. Dito po. Butler Zhao. Ito ang basement ah. Bakit mo ako dinala dito? Sir, hindi po ba kayo ang naglagay kay Miss sa basement? Huwag ka nang mag-alinlangan. Sundin mo na lang ako, Lao Zhao. Ma'am, Pagbalik ni Yanshu, dalhin mo siya sa basement. Turuan mo siya ng mabuti ng mga patakaran ng kamilyalin. Huwag mo hayaang ma-stress si Xiaowan dahil sa kanya. di ba ang sabi, pansamantala lang siya doon? Hindi mo ba siya nilipat sa ibang kwarto? Wala po kayong utos. Hindi po kami mangangahas. Itong si Yanshu, ano ba yan? Matanda na, di nagpaalala. Parang apihin siya ng pamilyalin. Sir, huwag po ninyong sisihin ang sarili ninyo. Kahit ano pa ang itsura ng storage room natin. Mas mabuti pa rin yon kaysa sa orphanage na tinirhan niya noon. At saka, ang kapalaan talaga ni Miss, puro hira. Tumahimik ka. Sinong may sabing pwede mong pintasan si Yanshu? Ano man ang sabihin nila, anak ko pa rin siya. At siya pa rin ang Miss ng pamilya Linsir. Hindi po yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko pong sabihin, hinding-hindi papabayaan ng pamilya Lin si Miss. Anong amoy ito? Matitirhan ba to ng tao? Amo? Biglaan kasi ang pagdating ni Miss kaya, hindi kami nakapaglinis. Ang nipis ng kumot. Sobrang tigas ng kama. Walang pumapasok na liwanag ng araw sa kwartong to. Inaamag na ang mga dingding. Araw-aw. Ganito ba ang trato ninyo kay Yanshu? Amo, kasalanan ko po. Akala ko kasi, kayo ni Ma'am, ay hindi nyo gusto si Miss. Kapal ng mukha mo. Natuto ka ng manghula. Nang iniisip namin para kumilos. Ilang taon na kitang kasama. Alam mo kung ano ang limitasyon ko. Dahil sa pinagsamahan natin, palalampasin ko na to. Umalis ka na lang mag-isa. Amo, maawa po kayo. Huwag naman po ganito, Amo. Layas. Sige. Salamat to, Amo. Ang pabigat talaga nitong si Yanshu.
Wala man lang sinasabi sa amin. Kasunduan sa donasyon. Noong aksidente ni Wenchen, 8 taon na ang nakalipas. Hindi si Xiaowan ang nag-donate ng bato. Paano nangyari ito? Ibig sabihin ba, totoo ang sinasabi ng doktor? Ibig sabihin ba, niloko lang ako ni Xiaowan sa lahat ng oras na to? Pagkatapos ng operasyon noon, hindi man lang nakalipas ng gabi sa ospital si Xiaowan. Umuwi agad. At habang nagpapagaling sa bahay, kakaiba talaga ang kilos niya. Xiaowan. Kaalis mo lang sa operasyon ng kidney. Gusto mo nang umuwi agad. Nagluto si mama ng sabaw ng manok para sa'yo. Uminom ka muna. Tapos lalagyan ko na ng gamot ang sugat mo. Huwag na po, makaya ko na po ito. Ayaw mo ba talaga mag-isa? Kaya ko po, pa. Hindi naman siguro. Haka-haka lang to. Napakabait ni Xiaowan. Hinding-hindi niya ako kayang lokohin. May video pa dito. Ang sama pala talaga ng ugali ni Xiaowan. Paano niya nagawa yon? Pinagbintangan pa niya si Yanshu. Ibig sabihin, lahat ng pakite at pag-good girl niya sa harap natin. Pakitang tao lang? Hindi, imposibleng ganito kasama si Xiaowan. Nasaan si Yanshu? Tatawagan ko si Yanshu para linawin to. Wala man lang pala akong number ni Yanshu. Hon, anong ginagawa mo diyan sa basement? Sakto ka, alam mo bang? Dito na pala nakatira si Yanshu? Ano? Ngayon ko lang din nalaman. Sabi ni Butler Zhao, alam niyang hindi maganda ang trato natin kay Yanshu. Kaya siya na mismo ang nagdesisyon na dito na lang patuloyin si Yanshu. Ikakasal na si Xiaowan. Wala na talaga tayong oras para asikasuhin siya. Pagbalik niya, bigyan na lang natin siya ng mas magandang kwarto. Hindi naman natin siya papabayaan, di ba? Pero si Yanshu, baka hindi na siya bumalik. Paano mangyayari yun? Tingnan mo tong basement. Lahat ng gamit niya, inalis na niya. Ang sama naman ng ugali niya. Fake marriage lang naman yun. Hindi ba pwede siya na lang ang magparaya para kay Xiaowan? Kapatid niya si Xiaowan. Hindi ba siya pwedeng tumulad kay Xiaowan? Mabait at masunurin si Xiaowan mula pagkabata. Ayin, baka maraming bagay si Xiaowan na itinatago sa atin. Tingnan mo nga ito. Ang donor ay si Lin Yanshu. Butler Zhao, saan ka pupunta? Nasa bahay ba si Yanshu? Wala. Sandali lang. Paano po sila tito at tita? Nasa bahay po ba sila? Gusto ko sanang itanong kung may balita sila tungkol kay Yanshu. Nasa basement po ang mga amo. Doon po dati nakatira ang panganay na dalaga. Baka may naiwan siyang gamit sa basement. May kailangan akong gawin. Sarge po, Ginong Lu, mauna na po ako. Basement? Paanong doon nakatira si Yanshu? Donor na si Lin Yanshu. Impossible ito. Siguradong ginawa lang ni Yanshu ang kasunduang ito para pigilan. Ang kasal ni na Xiaowan at Wenchen. Sigurado na yon. Simula pagkabata ni Yanshu. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Paano ko ba naipanganak ang isang napakasamang nilalang na ito? Ayin, ano ba yan? Tingnan mo rin ito. Tita, sabi ninyo kanina ang donor ay si Yanshu. Imposible naman. Mali lang po siguro ang pagkakarinig ninyo. Hindi ba alam ninyo na 8 taon na ang nakalipas, si Xiaowan ang nagligtas sa'yo? Tama nga naman. Nga pala, tito, tita, nabalitaan ko po na dati nakatira si Yanshu sa basement na ito. May naiwan po ba siya ng kahit ano para sa akin? Wenchen, Noong umalis si Yanshu, lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kanya ay dinala na niya. Sa tingin ko, Hindi na siya babalik. Wenchen, mabuti at napadaan ka. Puntahan mo naman si Xiaowan. Ilang araw nang walang gana kumain si Xiaowan. Tulungan mo naman siya. ita, mula ngayon. Hindi ko na balak makipagkita pa kay Xiaowan. Kung wala na po kayong ibang balita tungkol kay Yanshu, mauuna na po ako. Wenchen. Ngayong alam na natin ang totoo, bakit ayaw mong sabihin? Kay Wenchen, alam mo ba kung ilang bisis siyang nagsinungaling ba siya? At gaano kahirap ang dinanas ni Yanshu? Pinagtatakpan mo pa rin si Xiaowan? Lin Wenwan, dahil lang sa sakit niyang iyon, hinayaan pa natin na ibigay ni Yanshu si Wenchen sa kanya. Ang dami na nating pagkakamali.
Mahal, siguradong may dahilan si Xiaowan. Ebidensyang ito, di sigurado. Huwag muna sabihin kay Wenchen. Pwede bang huwag muna nating sabihin kay Wenchen? Mahal, bakit ang tigas pa rin ng ulo mo at pinagtatakpan mo pa siya? Alam mo na bang di si Xiaowan ang donor? Alam mo na bang di si Xiaowan ang donor? Alam mo na bang di si Xiaowan ang donor? Paano ko malalaman? At saka, anong saysay ng mga sinasabi mo ngayon? Anong saysay ng mga sinasabi mo ngayon? Kapag nalaman ni Wenchen ang totoo, tiyak na tanongin niya si Xiaowan. Kapag nalaman ni Wenchen ang totoo, tiyak na tanongin niya si Xiaowan. Wala na si Yanshu. Hindi na pwedeng may mangyari pang masama kay Xiaowan. Xiaowan. Ano ba itong lahat na ito? May video pa nga rito. Lin Yanshu. Sabi ni Miss Lin Wenwan, hindi ka pwedeng makalabas ng buo sa kulungan. Sarili mo sisihin, bumalik ka sa Lin. Sarili mo sisihin, bumalik ka sa Lin. Impossible. Hindi kayang gawin ni Xiaowan ang ganitong patayan ng magkapatid. Impossible. Di kaya ni Xiaowan. Peking video. Pek talaga ito. Teka. Hoy, ito ba ang investigasyon? May ipapaimbestiga ako sa iyo. May isa pa akong taong kailangang imbestigahan. Ang galing mo, Academician Lin. Ang hypothesis mo na kumpirma na. Kumpirmado. Nuclear fusion, positibo isa 0% na. Kumpirmado. Nuclear fusion, positibo isa 0% na. Xiao Lin, bago ka pa, ambag agad. Anong reward? Anong reward? Ako, Hoy, Ialin. Ialin. Doktor, awagin niyo ang doktor. Ayaw na ba niya akong patawarin? Kung wala siya, ayoko na ring mabuhay. Xiaowan, anong kalokohan yan? Huwag mo kaming takutin. Ma. Magkasama kaming lumaki ni Wenchen. Magkababata kami. Kung hindi lang dahil kay At. Bakit tinagaw ni ate ang lahat? Xiaowan. Hindi mo mapipili ang ayaw. Kung ayaw talaga ni Wenchen, hayaan mo na. Pagaling ka muna. Pag gumaling ka, babawi ako sa'yo. Di ba gusto mo ng kwintas na diamante? Binilhan kita ng pinakabagong design. Ayoko. Si Wenchen lang ang gusto ko. Ginoong Lin, may resulta na po ang ipinagtanong ninyo. Doktor, kumusta na si Iarlin? Dien Hua. Nawalan ng bato, malnourished pa. Maami rin siyang mga nakatagong pinsala sa katawan. At itong mga nakaraang araw, halos wala siyang pahinga sa pagtatrabaho. Kung magpapatuloy pa ito, mukhang hindi na siya magtatagal. Sino nang malupit na taong gumawa nito kay Ialin? Kapag nalaman ko kung sino, hindi ko siya palalampasin. Wala na ba talagang paraan? Si Iarlin ang pinakamahalagang mananaliksik natin. Yaman ng bansa yan. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa kanya. Sa abot ng aking kakayahan, basic na lunas lang ang kaya kong gawin. Patuluyang gumaling. Kailangan natin ang dalubhasang manggagamot na si Iarlin. Sige, dalhin natin siya agad. Magmadali tayo. Hey! dekano. Nasa huling yugto na ang ating kontroladong nuclear fusion project. Hindi ako pwedeng magpahuli. Naku, Xiaolin, magpahinga ka muna at magpagaling ng ilang araw. Huwag kang mag-alala sa kontroladong nuclear fusion. Nandito kami para diyan. Dekano. Alam ko ang kalagayan ng sarili kong katawan. Gusto ko lang sa natitira kong panahon na makapaglingkod pa sa bayan. Akademikong Lin. Sige na nga. Papuntahin ang pinakamahusay na manggagamot kasama ang kanyang medical team. Sa loob ng research base para laging handang. Gamutin si Akademikong Lin Saichpo. Ginoong Lin, may resulta na ang ipinagpahanap ninyo sa akin. Detective Son. Iyong dalawang video sa tablet. Pek lahat, di ba? Hindi, totoo ang mga video sa tablet. Paano nangyari yon? Paano nagawa ni Xiaowan ang ganoong bagay? Binayaan ka ba ni Yanshu para magsinungaling? Ginoong Lin, mas mabuting makita ninyo mismo. Ito ang medical report ng panganay nang makalaya siya sa kulungan. Kulang ng kalahating bato. Durog na bali ang kanang binti. May mga bakal na ipinako sa buong katawan. Paano nangyari ito? Noong pumasok si Yanshu sa kulungan, inayos ko na ang lahat. Paano nangyari ito? Ayon sa aking investigasyon, may tao sa labas ang gustong pahamakin ang panganay. Sino? Lahat ng ebidensya ngayon ay tumuturo sa pangalawang anak. Lin Yanchen. Lin Yanchen. Ang sama mo talaga. Anak mo siya. Dugot laman mo siya. Paano mo nagagawa sa kanya, to? Detective Son.
Sabihin mo sa akin agad, nasaan si Yanshu ngayon? Pasensya na, Ginoong Ling, ginawa ko ang lahat. Pero, wala akong nahanap. Dadagdagan ko ang bayad. Hindi ito tungkol sa pera. Mayroon bang investigasyon na hindi kayang lutasin ng inyong ahensya? Maliban na lang kung ang taong ito, maliban na lang kung patay na siya. Patay na patay na. Impossible. 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 Yanshu. Paano nangyari ito? Maayos pa naman ang lahat kanina. Ginoong Lin, pasensya na. Sa kalagayan ng panganay ninyo. Kahit buhay pa siya, hindi na siya magtatagal. Sandali nga pala. Ito. Nakita ko ito sa bahay ng pamilya Lin. Mahil ito ang diary ng panganay mong anak. Baka narito ang mga nais niyang sabihin sa inyo. Ginoong Lin, mauuna na po ako. Nobyembre 28, 2013. Maaraw. Mama, Papa. Sa wakas, natagpuan na rin nila ako. Sinundo nila ako pauwi. Napakasaya ko. Sa wakas, may pamilya na ako. At, mayroon pa akong napakagandang kapatid na babae. Disyembre 31, 2013. Isang buwan na akong nakabalik. Hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko, hindi sila natutuwa sa pagbabalik ko rito. Lalo na si Xiaowan. Kakaiba ang tingin niya sa akin. Pero baka guni-guni ko lang to, magpupursigi ako na maging isang mabuting anak at mabuting ate. Mabuting anak, mabuting ate. So sa simula pa lang pala, hindi na natin pinansin si Yanshu? Marso 7, 2014 na. Hindi ko alam kung bakit. Pinatigil ni Dad ang bank card ko. Siguro kasi napakasuwail ko na. Pero sa susunod na buwan, birthday na ni Dad. Gusto ko sanang bigyan si Dad ng regalo sa kaarawan. Setyembre 6, 2014 na. Maaliwalas. 3 buwan akong nag-part-time at nakaipon ng 3,000. Binilhan ko si Dad ng relo pero hindi niya nagustuhan. Sa susunod, kikita pa ako ng mas malaki para mabilihan siya ng mas mahal na regalo. Relo. Naalala ko na, noong birthday ko, binigyan nga ako ni Yanshu ng isang relo. Iyon lang ang tanging regalong natanggap ko mula sa kanya. Dad, birthday mo ngayon. May regalo ako para sa iyo. Regalo? Relo. Tingin ko bagay na bagay sa iyo, Dad. Magmumukha kang elegante. AME, ganyang kamura? Ipapasuot mo sa akin sa labas? Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Ano na lang isipin nila sa pamilya Lin? Dad, hulaan mo kung anong regalo ang dala ko para sa iyo. Keychain. Pinili ko talaga iyan para sa iyo. Gusto mo ba? Gusto ko. Ang ganda. Pwede kong dalhin ito araw-araw, Dad. Panatag at maganda ang kahulugan. Ang anak ko talaga ang nagmamahal sa akin. Senyor, oras na para maghiwa ng keke. Sage. Lauzhao, sa iyo na ang relong ito. Hihi, salamat senyor. Hihi, salamat senyor. Tara, maghiwa na tayo ng keke. Pero hindi ko alam na pinagpaguran niya yon. Sa loob ng 3 buwan na pagtatrabaho. Ang sama-sama talaga ni Dad. Disyembre 1, 2017. Maulan. Hindi talaga nila ako mahal. 2017. Iyon ang taon na nakulong si Yanshu. Mayo 1, 2025, mahinang snow. Itay, inay. Aalis na po ako. Bago ako umalis, hindi ko na mapigilang magtanong sa inyo. Kung ayaw niyo naman pala sa akin, bakit niyo pa ako hinahanap? Itay, sinabi mo na ang gusto mo lang. Ay si Lin Wenwan na mag-isang anak. Ngayon, nakuha mo na ang gusto mo. Siya na lang ang nag-iisa mong anak. Yanshu, hindi ganoon, Yanshu. Yanshu. Hindi pwede. Hahanapin ko si Yanshu. Yanshu, hahanapin kita. Sir, puntahan na po ninyo ang pangalawang anak ninyo. Mula nang makauwi galing ospital, panay ang iyak at niya. Kahit anong pagsuyo ng ginang, hindi siya mapakali at ngayon ay nagwawala. At gustong wasakin ang kwarto ni Miss. Ano na naman ba ang pinagagagawa niya?
Xiaowan, huwag kang ganyan, nag-aalala na ako sa iyo. Kasi bumalik si Lin Yanshu. Kaya ako iniwan ni Wencheng. Hindi nyo dapat siya pinabalik, Xiaowan. Kapag ba sinunog ko ito, hindi na siya babalik kailanman. Tama na, susunugin ko ito. Lighter. Ibigay mo sa akin ang lighter. Huwag. Ibigay mo sa akin ang lighter. Lin Wenwan, hanggang kailan ka ba magwawala? Mahal, bilisan mo. Pagsabihan mo si Xiaowan. Bakit natin sasawayin? Kung gusto niyang mamatay, hayaan na. Lin Yanchen, anong klaseng salita iyan? Kung hindi dahil sa suwail na babaeng iyon na si Yanshu. Alis ba siya? Ngayon pa ba talaga dapat banggitin ang taong iyan? Umalis nang walang paalam. Walang utang na loob. Umalis na siya, kaya dapat lang na huwag na siyang bumalik. Ang pagmamahal sa akin ni Wencheng, dapat mamatay na siya. Lin Wenwan. Yanshu, kapatid mo siya. Paano mo nagagawang sabihin iyan? Sinaktan mo ako. Itay, mula pagkabata, ni minsan hindi mo ako pinagbuhatan ng kamay. At ngayon, dahil lang sa linyasyo na yon, sinaktan mo ako. Xiaowan, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Kapag inamin mo ang pagkakamali mo, ikaw pa rin ang anak ko. Xiaowan, ano na ang nangyari sa mukha mo? Lin Yanchen, magiging artista pa naman si Xiaowan balang araw. Paano kung nagapilat ang mukha niya? Pinagtatanggol mo pa rin siya hanggang ngayon? Alam mo ba ilang kasinungalingan ang sinabi niya? Lin Wenwan, huling pagkakataon na to. Sabihin mo sa akin ng totoo. Noon, yung bato ni Wenchen, sino ba talaga ang nagdonate? Alam naman ng lahat na ako yon. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Dad, baka may hindi lang pagkakaintindihan. Hindi ako nagsisinungaling. Ma, tingnan mo si Dad. Hon, may sakit pa si Xiaowan. Bakit mo tinatakot? Tumahimik ka, may itatanong pa ako. Sabihin mo, sa mga taon na to, bakit ka nagpapanggap na may sakit? At bakit may pinapunta kang tao sa kulungan? Para pahirapan si Yanshu? Dad, anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Natatakot ako sa'yo. Yanchen, bakit mo tinatakot ang bata? At ano ng kalokohan niyang sinasabi mo? Paano magagawa ni Xiaowan yun? Hanggang ngayon, tingin mo inosente pa rin siya? Tingnan mo to, ito ang mga ginawa ni Lin Wenwan kay Yanshu sa mga nagdaang taon. Paano nangyari to? Xiaowan, sabihin mo kay Mama, hindi ikaw ang may gawa nito. Yung mga binti ni Yanshu, hindi ikaw ang nag-utos na baliin yon, di ba? Anong sinabi mo? Ang mga binti ni Yanshu, si Xiaowan, ang nag-utos na baliin? Xiaowan, sabihin mo sa akin. Ang mga binti ni Yanshu, ikaw ba talaga ang nag-utos na baliin? Kuya Wenchen, hindi ako yon. Siguradong si Lin Yanshu yon. Sa labas, kung ano-anong kalokohan ang ginawa, kaya napagdiskitahan. Lin Wenwan, nagmamaang-maangan ka pa riyan. Lahat ng ginawa mo kay Yanshu sa mga taon na to, kailangan ko pa bang isa-isahin? Dad, pati ba naman ikaw pinagdududahan ako? Ako ang tunay mong anak. Anak, si Yanshu ang anak ko. Siya ang tunay kong anak. Sinasabi mo na rin sa wakas, kung ganito ka sa akin, dahil lang ba hindi ako tunay na anak ninyo? Yanchen, gusto mo bang patayin si Xiaowan? Ayin, kinakampihan mo pa rin siya? 12 taon nang nasa pamilya Lin si Yanshu. Walang nagmalasakit, walang nagmahal sa kanya. Dahil lang sa mga sinasabi ni Lin Wenwan, hinatulan natin siya, kinamuhian natin siya. May sakit pa si Xiaowan, hindi ba pwede? Maging mas mapagpasensya ka sa kanya. May sakit? Hindi mo ba narinig ang doktor sa ospital? Peking-pek ang bipolar disorder niya. Hindi ba't noon mo pa alam yan? Anong sinabi mo? Peking-peki ang sakit ni Xiaowan? Ita, alam mo rin pala ito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Walang alam? Ito ang pinakapinagkakatiwalaang medical na institusyon sa Jin. Gumawa sila ng psychiatric evaluation report. Ang bipolar disorder ni Lin Wenwan ay gawa-gawa lang. Parehong malusog ang mga bato niya. 2 ang bato niya. Lin Wenwan, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Wencheng, makinig ka muna sa akin. Noon, gusto talaga kitang bigyan ng bato. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang nagdonate ng bato sa akin noon? Si Yanshu. Si Yanshu? Talagang si Yanshu? Kung gayon, alam mo na noon pa na si Yanshu.
ang nagdonate ng bato sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ako niloko? Sabihin mo sa akin kung bakit. Ine. Wenchen, may mga sugat pa si Xiaowan. Lin Wenwan, bago bumalik si Yanshu, huwag na huwag mong gagamitin ang pagmamahal at awa ng ina mo. Papatuloy na saktan ang sarili niyang tunay na anak. Lin Wenwan, ano ba talaga ang ginawa mo kay Yanshu? Gaano karaming sakit ang idinulot mo sa kanya? Inay, hindi ba't ako ang pinakamamahal mo? Magsalita ka naman. Sobra na ang ginawa mo ngayon, Xiaowan. Wenchen, ito ang video ni Yanshu. Ito ang sasagot sa mga tanong mo. Kasalanan ko. Kasalanan ko to lahat. Ako ang nagkasala kay Yanshu. Kuya Wenchen, huwag ka nang umiyak. Hindi ko sinasadya. Isang hindi sinasadya lang ba ang magbubura? Sa lahat ng ginawa mo kay Yanshu sa loob ng maraming taon. Tama. Dahil lang sa lintik na si Lin Yanshu na yan. Bumalik siya, inagaw agad ang pag-ibig ko. Napek lang ako, Xiaowan. Wala namang nagsabi na hindi ka parte ng pamilya Lin. Kahit na bumalik si Yanshu, itinuturing ka pa rin namin na sariling anak, si Yanshu. Kailanman ay hindi inagaw sa iyo ang kahit ano. Ma. Sinisisi mo ako. Hindi, natatakot lang ako. Paulit-ulit ka na lang nagkakamali. Magsalita naman kayo. Nakalabas lang ni Xiaowan galing ospital. Gusto niyo bang ma-ospital na naman siya? Hindi ako pwedeng palayasin sa pamilya Lin. Kung hindi, wala na akong matitirhan. Lin Wenwan, kung hindi na makabalik si Yanshu, hinding-hindi kita mapapatawad habang buhay. Sage, kung tingin niyo lahat kasalanan ko. Ibibigay ko na lang ang buhay ko para kay At. Xiaowan, huwag kang padalos-dalos. Ma, ako ang nagkasala kay At. Ibibigay ko ang buhay ko ngayon para sa kanya. Wenchen, tulungan mo ako. Dalhin natin siya sa ospital. Ita, ilang bises na nagtangkang magpakamatay si Xiaowan. May kontrol siya sa sarili niya. Hindi niya hahayaang masaktan talaga siya. Tito, kayo na po ang bahala rito. Hahanapin ko pa si Yanshu. Tapos na. Pa, ang galing. Sa wakas, tapos na rin ang research project natin. Kahit na umabot lang ng 4 na taon, nasolve na ni Yanshu ang teknolohiyang kontroladong nuclear fusion na hindi kayang akyatin ng mga eksperto sa buong mundo. Hindi lang ito tagumpay, kundi nagmarka rin ito ng bagong milestone sa langan ng agham. Napakagaling, Yanshu. Tawagin na agad ang pinakamagaling na doktor para gamutin si Yanshu. Ay. Doktor, kumusta na si Yanshu? 4 na taon, ubos na ang lakas ni Academician Lin. Kailangan niyang itigil ang lahat ng trabaho. Sumama sa akin sa Jin para magpagaling. Ano? Hindi pwede. Director, ang nuclear fusion technology natin ay nasa huling yugto na. Hindi ako pwedeng mawala dito. Yanshu, makinig ka sa doktor. Ay sa kontroladong nuclear fusion project, hindi namin kayang mawala. Ang isang henyong siyentipiko na tulad mo, Huaan, ihatid mo agad si Academician Lin sa lungsod ng Jin. Opo. Boss Luo, sa 4 na taon na paghahanap ninyo kay Miss Lin, ito na ang ika-9 na research institute na napuntahan ninyo. Ang mga tauhan natin, ang tanging natutunan lang ay ang pagsalin Yanshu sa research project na yun. Kaya kahit na hanapin ko pa ang lahat ng research institute sa buong mundo, hahanapin ko talaga siya. Boss Luo, sobra-sobra na po ang nagawa ninyo para kay Miss Lin. Hindi pa sapa. Ako kasi ang nagkasala kay Yanshu. 4 na taon na. Yanshu, nasaan ka na ba talaga? Academician Lin, nakausap ko na ang direktor. Sasama ako sa iyo papuntang lungsod ng Jin. Ako bahala mag-asayo. Huaan, alam ko ang nararamdaman mo para sa akin. Pero pangarap mong matapos ang nuclear fusion. Hindi mo na kailangang sumama. Pero pangarap ko ring alagaan ka. Yanshu. Yanshu. Sino ka ba? Si Academician Lin ay isa sa pinakamahusay. Na mananaliksik sa aming institusyon. Yanshu, ikaw nga si Yanshu. Hindi ba? Yanshu, tingnan mo ako. Hindi mo na ba ako nakikilala? Yanshu? Kilala niya si Academician Lin. Ibig sabihin siya nga yung Kababatang nobyo nito. Ginoo, napagkakamalan mo yata ako. Hindi ako yung tinatawag mong Yanshu. Yanshu, galit ka pa rin ba sa akin? Alam kong ako ang nagkasala sa'yo. Yanshu, nakikiusap ako. Basta makatawad mo lang ako. Gagawin ko ang lahat, Yanshu. Napagkakamalan mo lang talaga ako. Ang pangalan ko ay Linjia at ito ang asawa ko.
Asal ka na? Ako ang asawa ni Linja. At ilang taon na kaming magkakilala. Hindi ka namin kilala. Umalis ka na ngayon. Impossible ito. Hindi maaring may dalawang taong magkamukha ng husto sa mundong ito. Tara na. Papatunayan ko na ikaw si Lin Yanshu. Yanshu, Yanshu, buksan mo ang pinto. Yanshu, tingnan mo ako. Hindi mo na ba ako kilala? Yanshu. Hoy, Boss Lu, anong gagawin mo? Akala ko, kapag nakita ako ni Yanshu ng ganito, maawa siya sa akin. Umalis na silang lahat. Mukhang hindi nga siya si Yanshu. Kasi kung si Yanshu iyon, hindi siya mananatiling walang pakialam. Boss Lu, kung ako sa'yo. Tigilan na natin ang paghahanap kay Lin Yanshu. 4 na taon na ang nakalipas. Sino ang nakakaalam, baka may asawa na siya. Hi, tingin ko kay Miss Lin Wenwan. Bagay naman talaga kayo. Tumahimik ka. Derek Lu, may tawag po. Hello, tita. Wenchen, lumala na naman ang kalagayan ni Xiaowan. Ayaw niyang magpagamot, gusto ka raw makita. Tita, sinabi ko na po. Tungkol sa mga bagay kay Lin Wenwan, huwag na ninyong sabihin sa akin. Ayoko nang marinig. Wenchen, ayoko rin naman. Simula nang kumalon si Xiaowan, 4 na taon na ang nakalipas. Talagang may problema na ang kanyang pag-iisip. Ngayong wala na si Yanshu sa tabi ko. Hindi ko na kayang mawala pa ang anak kong ito. Ayaw mo naman sigurong. Mauna pa akong mamatay bago ang aking anak, hindi ba? Sage. Pupunta ako ngayon. Buti naman. Hihintayin ka namin sa ospital sa Jin. Xiaowan, tumigil ka nga. Tinawagan ko na si Wenchen. Pumayag siyang puntahan ka. Talaga? Kailan ba kita niloko ni nanay? Buti naman. Sandali. Hindi ako pwedeng magpakita kay Kuya Wenchen ng ganito lang. Ma, nasaan ang bestida ko? Nasaan ang kwintas ko? Xiaowan, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko agad sa bahay, ipapadala rito. Nga pala, may mga bulaklak pa. Paborito ni Kuya Wenchen ang hyacinth. Sabihin mo sa kanila na ipabili ako ng pinakasariwang hyacinth. Sige, sandali lang. Ipapa-order na ni Mama kay Papa mo ng candlelight dinner sa Chenmi Restaurant para mas matagal tayong magkasama ni Wenchen. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magbabalik loob sa akin si Kuya Wenchen. Yanshu, pagkatapos ng mahigit 10 oras na biyahe, nakarating na rin tayo sa wakas sa Jin. Yung magaling na doktor, naghanda na ng ospital at kwarto. Kumapit ka lang. Ayos lang ako. Ikaw pa ang nahirapan. Ikaw mismo ang sumama sa aking pagbalik. Huwag ka nang formal sa akin. Dito sa Jin, ang Medical Research Institute ay nakagawa na ng isang bagong espesyal na gamot. Sabi ng magaling na doktor, malaking tulong ito sa paggamot sa'yo. Kaya kahit ano pa ang mangyari, sasamahan kitang bumalik. Para makuha mo ang gamot na yon. Tara na. Yan. Wenchen, hindi mo na ba ako gusto, si Xiaowan? Xiaowan, may inaasikaso lang ako ngayon. Mamaya na tayo mag-usap, ha? Wenchen, hindi na kita guguluhin. Tumawag ako ngayon para magpaalam sa'yo. Magpaalam? Xiaowan, ano ba talagang gusto mong mangyari? Xiaowan, huwag. Makinig ka kay Mama. Ibaba mo yung kutsilyo, ha? Ano? Sandali. Papunta na ako ngayon. Wenchen. Xiaowan, kailan ba? Buksan mo ito. Hindi mo pa rin makalimutan ang babaeng yun, di ba? Buksan mo to. Huwag kang gagawa ng katangahan. Dahil lang ba noong nag-donate siya ng bato sa'yo. Kung ibibigay ko ngayon ang buhay ko, buksan mo yung pinto. Hindi ba? Magkakasala ka rin sa akin habang buhay. Tawagin ang mga tao. Siraan nyo ang pinto. Xiaowan, huwag kang lumapit. Huwag. Ma. Gusto ko lang makita si Wenchen sa huling pagkakataon. Nakikiusap ako, pagbigyan niyo na ako. Xiaowan, malapit na si Wenchen. Huwag kang gagawa ng katangahan. Xiaowan, ikaw. Wenchen, dumating ka. Buti naman. Wenchen, 4 na taon nang nasa ospital si Xiaowan. Lagi siyang umaasang dadalawin mo siya. Ngayon lang pumayag na makita siya. Tapos bigla na lang siyang nanghina. Wala na talagang pag-asa, Xiaowan. Ibaba mo muna yung kusilyo. Dito na lang ako sa tabi mo, ha? Wenchen, dati hindi ko na ibigay ang bato ko sa'yo. Kaya nagalit ka sa akin. Ngayon, ibibigay ko na ang buhay ko. Xiaowan, anong kalokohan yung sinasabi mo? Ibaba mo muna yung kusilyo. Dahan-dahan lang tayong mag-usap. Kuya Wenchen, gusto kong manatili sa puso mo habang buhay. Xiaowan, Tumawag ka ng doktor. Lin Yanshu. Hindi patay si Lin Yanshu. Bakit parang pamilyar ang taong nasa harap ko? Kuya Wenchen, malapit na ba akong mamatay? Xiaowan, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay.
Hindi kita hayaang mamatay. Kuya Wenchen, bago ako mamatay, Pwede bang? pagbigyan mo ang huling hiling ko. Wenchen, pagbigyan mo na siya. Sige, papayag ako. Yung kasal na hindi natin natapos 4 na taon na ang nakalipas, gusto kong ganapin dito sa ospital. Magpakasal tayo. Kung ayaw mo, huwag mo akong iligtas. Hayaang mamatay na lang. Wala namang nagmamahal sa akin, Xiao Wan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako papayag na may mangyari sa'yo. Hindi kita hayaang mamatay. Wenchen, nakikiusap ako sa'yo bilang ina. Mahal na mahal ka lang kasi ni Xiao Wan. Ano bang kasalanan niya? Sage, papayag na ako. Pumasok ka na maayos sa operating room, ha? Sige, susundin ko ang lahat ng sabihin ni Kuya Wenchen. Lin Yanshu, bakit ka pa bumalik? Kahit bumalik ka, ipapakita ko sa'yo. Ang taong pinakamamahal mo, ako pa rin ang pipiliin kailanman. Yanshu, Doktor. Tumawag na kayo ng doktor. Parang may narinig akong tumawag sa pangalan ni Yanshu. Anong nangyayari, Wenchen? Wala. Guni-guni ko lang yata. Pumasok na tayo sa operating room. Magiging okay lang si Xiao Wan, di ba? Bakit na naman siya nagtangka magpakamatay? 4 na taon na. Laging ganito. Kulang pa ba ang trato sa kanya ng pamilya Lin? Noong nandito pa si Yanshu. Hindi naman kami ginulo ng ganito. Wenchen. May balita na ba kayo kay Yanshu? Sa ngayon, alam namin, umakyat pa ba sa akam at teknolohiya. Pero hindi pa sigurado kung saang sangay. Hahanapin ko ng paan. Hanggang kailan ba to? Hello? Ano? Hindi pinapayagan ng akademya. Bumabagsak na ang katawan ni Ginoong Lin. Kailangan niya ang pinakabagong espesyal na gamot ng pamilya Lu. Para sa pangangatawan, pambansang agham at teknolohiya. Ginoong Lin, Wenchen, itong si Ginoong Lin. Possible kayang si Yanshu to? May mga dati akong nakuhang impormasyon. Nag-apply si Yanshu sa pambansang agham at teknolohiya. Tama. Sigurado na si Yanshu yun. Hello, pwede bang malaman ang personal na impormasyon nitong si Ginoong Lin? Pasensya na, Ginoong Lo. Hanggat hindi pa inilalabas sa publiko ang proyekto. Bawal magbigay ng impormasyon. Personal na impormasyon ng mga tauhan. Hindi pwedeng sabihin? Kung gayon, taga saan ba siya? O ano ang itsura niya? Kahit yan lang, pwede ba? Ang file ni Ginoong Lin ay isang SIS-level na lihim ng bansa. Wala akong karapatang magsalita. Ang masasabi ko lang, malaki ang naitulong ni Ginoong Lin sa ating bansa maging sa buong mundo. Hindi lang personal ang buhay niya kaugnay ko sa pag-unlad ng siyensya ng buong sangkatauhan. Tungkol sa espesyal na gamot sana. Pag-isipan mong mabuti, Ginoong Lo. Si Yanshu ba yun? Si Yanshu ba? Sabi nila, hindi pwedeng ibunyag ang identity ni Academician Lin. Classified information ito na SSS level pataas. Ganito kaimportanteng tao. Siguradong veterano na siya sa mundo ng agham. Hindi man lang nakatapos ng kolehiyo si Yanshu. Paano siya magiging akademiko ng pambansang agham? Isa pa, napakabata pa ni Yanshu. Tiyak na hindi niya kailangan ng espesyal na gamot para sa pagbabagong buhay ng katawan. Ayin. Nakita mo na ang medical report ni Yanshu. Napakahina ng katawan niya. At sa loob ng 4 na taon, wala man lang tayong balita sa kanya. Hindi natin alam kung anong pagdurusa ang dinaanas niya. Wala ka ba talagang pakialam? Ano bang magagawa ng pag-aalala ko? Kung ayaw niya, wala akong magagawa. 4 na taon mo nang hinahanap. Bakit hindi mo ibalik sa akin ang anak ko? Ginoong Lo, wala na tayong oras. Magdesisyon na kayo ngayon. Ako. Dok, kumusta na si Xiao Wan? Bumababa na vital signs niya. Mahina na ang kalooban niyang mabuhay. Kailangan nating palakasin siya para muling umasa sa buhay. Pataasin ang bodily functions. Ibig sabihin, kailangan din natin gamitin ang espesyal na gamot ng Wenchen para sa pagbabagong buhay ng katawan. Pero isa na lang ang natitirang sample ng gamot. At si Academician Lin, kung gusto ninyong mailigtas ang pasyente, magdesisyon na agad ang pamilya. Wenchen. Buong 4 na taon, sinisisi ni Xiao Wan ang sarili niya. Kawawa na nga siya. Hindi ba pwedeng? Tama na. Itong si Lin Wenwan na ito, wala man lang pinagbago sa loob ng 4 na taon. Puro na lang pagpapakamatay o kaya kung ano-anong sinasabi. Tingnan mo nga kung ano na ang ginawa niya sa pamilya Lin natin. Ginoong Lo, nakapagdesisyon na ba kayo? Hindi na talaga makakapaghintay pa si Academician Lin. Paano kung si Academician Lin nga talaga si Yanshu? Masyado akong nagsakripisyo. Hindi ako pwedeng magsugal ngayon. Ginoong Lo, kung gusto ninyong malaman ang info ni Academician Lin, para mailigtas ang buhay niya, mas pipiliin kong sagutin ang parusa at sabihin ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Lin yan. Kusang isinusuko ng pasyente ang pagpapagamot. Sabi niya, ayaw na niyang pahirapan pa si Ginoong Lo sa natitirang buhay niya. Ano? Kusang isinusuko ang pagpapagamot? Xiao Wan, bakit ang tanga-tanga mo? Wenchen, magkababata sila ni Xiao Wan. Sabay kaming lumaki. Kahit marami siyang pagkakamali sa mga nakaraang taon. Pero pinanood ko siyang lumaki. Director Lu Hoy.
Ang lakas ng loob mong ibaba ang tawag ko. Nasa safe ng kumpanya ang espesyal na gamot. Papakuha ko na ngayon. Dalhin mo agad ang espesyal na gamot sa ospital ngayon din. Mabilis na bumababa ang vital signs ng pasyente. Kailangan pirmahan ng pamilya. Abiso ng kritikal na kondisyon. Ano? Paano nangyari ito? Yanshu, huwag kang bibitaw. Ito ang pangarap natin. Hindi ka pwedeng sumuko, Yanshu. Laban lang, Yanshu. 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 Yanshu, Doktor. Doktor. Halika rito, bilis. Miss Lin, sasayangin mo lang ba talaga ang espesyal na gamot na to? Malusog naman ang katawan mo. Aunting dugo lang naman ang nawala sa'yo ngayon. Wala namang epekto sa'yo ang gamot na to. Bakit mo ba talaga gustong gamitin yan? Ang siyentipikong akademikong si Lin ay humihina na ang katawan. Kailangan niya ang pinakabagong gawa ng Pamilya Lu, na espesyal na gamot pampalakas ng katawan. Akademikong Lin. Si Lin Yashu nga talaga yon. Bumalik na naman siya. Huwag mo akong utusan. Ako ang pangalawang anak ng pamilya Lin. Nobya ni President Lu. Ahit na gamitin ko. Itong nag-iisang espesyal na gamot, ano naman? Sino sa inyo ang maglakas loob na magsalita kahit isang salita? Sisiguraduhin kong mawalan kayong lahat ng kabuhayan. Hindi po namin sasabihin. Kahit nasayangin ko itong espesyal na gamot, hindi ko ito ipagkakait sa taong may apelidong Lin. Sisihin na lang natin ang kapalaran na hindi dapat Lin ang apelido niya. Lin Yanshu, ang mga bagay na hindi ko makukuha. Hindi mo rin makukuha. Xiaowan, Doktor, okay lang ba ang anak ko? Walang malaking problema ang pasyente. Kailangan lang ipahinga. Mabuti naman, ipadala mo na siya sa kwarto para makapagpahinga. Ma, may gusto po sana akong ipakiusap sa inyo. Gusto kong pakasalan si Wenchange dito sa silid ng ospital. Gusto kong makasama siya sa natitirang bahagi ng buhay ko. Wenchange, matagal na kitang gusto. Magpakasal na tayo. Ayin, hinahayaan mo lang si Xiaowan na maglaro ng ganito? Kitang-kita mo naman sa mga nakaraang taon. Talagang may problema na sa pag-isip si Xiaowan ngayon. Madalas siyang magtangkang magpakamatay. Basta huwag lang siyang atakihin. Hayaan mo na siya sa gusto niya. Xiaowan, sinabi ko na sa iyo, hindi kita pakakasalan. Kung wala na akong ibang kailangang gawin, mauuna na ako. Wenchange. Ang sakit ko, hindi ko alam kung kailan atak. Hindi ko talaga kayang kontrolin ang sarili ko. Hindi ko rin alam kung kailan ako mamamaalam sa mundong ito. Ang tanging huling-hiling ko na lang ay ang mapakasal sa iyo. Pagitibayin mo ito, hindi ba? Nakamit ng pambansang agham at teknolohiya ang hindi pa nagagawang tagumpay. Inyalay ni Academician Lin ang sarili. Ilulunsad ngayong gabi ang proyekto. Asali ang pagbubunyag ng tauhan. Press conference para sa mga proyektong pang-agham. Sinong nagpapanood nito sa inyo? Patayin nyo yan. Patayin. Presidente Lu, nakatanggap ang pamilya Lu. Ang imbitasyon sa press conference ng mga proyektong pang-agham. Pinapatawag ka kaagad ng chairman. Ano? Nakatanggap tayo ng imbitasyon? Sage, pupunta ako ngayon din. Xiaowan, may napakahalaga akong bagay ngayon. Parang wala ka namang masyadong problema. Dadalaw na lang ako sa ibang araw. Kuya Wenchen, hindi mo ba kayang pagbigyan ang huling hiling ko bago ka umalis? Xiaowan, nagmamadali talaga ako ngayon. Napakahalaga nito sa akin. Huwag ka nang mag-inarte. Pwede ba? Lu Wenchen, para sa babaeng yun na nanggaling sa kulungan. Paulit-ulit mo akong tinatanggihan. May saysay pa ba to? Lin Wenwan. Sasabihin ko sa'yo sa huling pagkakataon. Noon, si Yanshu ang sumalo ng sala para sa'yo. Ha? Xiaowan, okay ka lang. Ma'am, sir. Hindi ba sumabay pabalik si Miss Xiaowan? Mag-observe muna si Xiaowan sa ospital ng 2 araw. Hindi na kailangang magtira ng pagkain para sa kanya ngayong gabi. Opo. O, anong dala mo? Mga lumang kumot at iba pang gamit mula sa kwarto ng panganay na dalaga. Sinira ng dalaga ang kwarto. Kaya itatapon ko na. Lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa panganay na dalaga. Itapon mo ang mga gamit na may kinalaman kay Yanshu.
Si Yanshu ang panganay na anak ng pamilya, Lin isa ka lang kasambahay. Anong kapatan mong pakialaman ang mga gamit niya? Sir, si Miss Chawan po. Kakatawag lang po niya at sinabing bawal daw sa bahay. Ang anumang may kinalaman kay Miss. Kaya ko lang naman po. Nanaman itong si Lin Wenwan. Mula nang bumalik si Yanshu sa pamilya Lin, lagi na lang nitong inaaway si Yanshu. Kayagan man o patago, panay ang paningilan nito kay Yanshu. Kung hindi lang siya nasira ng tumalon noon. Matagal ko na siyang pinalayas sa pamilya Lin, at ngayon gusto niyang itapon ang mga gamit ni Yanshu. Hindi maaari. Napakabait ni Chawan. Pinalaki ko siya mula pagkabata at kailanman hindi ko siya pinabayaan. Tiyak na na-trigger lang siya ng mga gamit na ito. Mahal, bakit hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring makita? Ang totoong kulay ni Lin Wenwan, 4 na taon siyang nakahiga sa ospital, nagpapanggap na baliw, at umaasa ng walang kahihiyan sa pag-alaga mo, habang sa mga kasalanan niya, ay wala man lang kahit katiting na pagsisisi. Lalabas muna ako para magpahangin. Ang bigat ng pakiramdam ko. At huwag kalimutan ang face mask. Hindi naman malamig. Di mo kailangang magbalot ng ganyan. Mahina pa ang katawan mo ngayon. Kauwi mo lang galing sa binit ng kamatayan. Kahit isang mikrobyo o virus. Ay pwedeng kumitil ng buhay mo. Hindi ko kayang makipagsapalaran. Magandang araw, maaari mo bang tingnan ang mga medical na record ni Lin Wenwan sa mga nakaraang taon? May pulisya ang ospital. Bahal kaming maglabas na impormasyon ng pasyente. Hindi pwede. Ako ang presidente ng Lin Group, at ako rin ang ama ni Lin Wenwan, at matalik na kaibigan ng pamilya, ng pangunahing shareholder ninyong si Lu Wenchen. Kung hindi mo ako, tutulungang tingnan ito. Tatawagan ko na ngayon si Lu Wenchen, at ipapatingin ko mismo sa direktor ninyo. Pasensya na po, Presidente Lin, titingnan ko na po agad. Pakiramdam ko talaga, ang paghina ng katawan ni Lin Wenwan ay masyadong sinasadya. Paano siya nagkataong? Kasabayan pa ni Dr. Lin na mga ilangan ng espesyal na gamot? Xiao Wan, sana mali ako ng hinala. At sana hindi ka patuluyang nawalan ng pagkatao. Yanshu, sa press conference mamayang gabi. Ikaw ang bida. Kailangan kong kumuha ng makeup artist. Para lalo kang gumanda. CJ, Yanshu, ikaw ba yan, Yanshu? Kung nakabalik ka na, bakit hindi ka umuwi? Bakit hindi mo man lang makita ang papa mo? 4 na taon kaming naghanap ni Wenchen sa'yo. Wenchen. Lu Wenchen. hindi ako ang anak mo. Nagkakamali ka. Huwaan, umalis na tayo. Yanshu, sa tingin mo ba talaga, hindi ko makikilala ang sarili kong anak? Sino ka ba talaga? Paano mo nagagawa to sa amin, Dr. Alin? Ano? Si Yanshu ang nangangailangan ng espesyal na gamot? Si Yanshu pala. Pero ang gamot, Tama. Kami mula sa Pambansang Agham at Teknolohiya. Ang nag-request sa pamilya Lo ng espesyal na gamot. Napagkasunduan na nga. Ng pamilya Lo na ibigay ang gamot para kay Yanshu. Pero nang dumating si Yanshu sa lungsod ng Jin, biglang umurong si Presidente Lo. Tumanggi siyang ibigay ang gamot para kay Yanshu. pero hindi ko talaga alam na si Yanshu pala ang nangangailangan ng gamot. Kung alam ko lang, gagawin ko talaga ang lahat para meligtas ni Wenchen si Yanshu. Kung sino man yan, kung nagkasundo na ang dalawang panig, dapat pa rin ang pangako. Lalo na si Yanshu ay isang bayani ng bansa. Paano niya nagagawa? Pabayaan ang buhay nito. Tatawagan ko na si Wenchen ngayon. Tatawagan ko siya para mag-produce agad ng panibagong espesyal na gamot. Tiyak na maliligtas si Yanshu. Hindi na kailangan. Hindi na ito kailangan ni Yanshu ngayon. Kayo, ikaw, Lu Wenchen. Kayo mismo ang pumatay sa tanging pag-asa ni Yanshu. Ano? Pag-asa? Huwaan, umalis na tayo. Yanshu, nagkamali si Daddy. Patawarin mo si Daddy, anak. Director Lin, ay ito po ang resulta ng diagnosis. Para kay Miss Lin Wenwan. Lin Wenwan. Tama nga ang hinala ko. Hindi ka talaga nang hina. Sinadya mong mapahamak si Yanshu. Yanshu ang pumatay sa iyong pag-asa. Ay ang sarili mong pamilya na ayaw mong banggitin. At si Lu Wenchen, siyang nakatakda mong mapangasawa mula pagkabata. Yanshu! Sa mga nakaraang taon, ano ba talaga ang pinagdaanan mo ng mag-isa? Yanshu! Ipaalam sa pamilya Lin ang presscon mamayang gabi. Yanshu, dahil hindi ko na kayang baguhin pa ang desisyon mo. Sa mga huling sandali ng buhay mo, sisiguraduhin kong pagbabayaran ng pamilya Lin at ni Lu Wenchen ang lahat ng ginawa nila. Director Lu, magsisimula na ang press conference. Umalis na po tayo. Sage, tara na. Kuya Wenchen, hintayin mo ako. Xiaowan, ang katawan mo, hindi pa ito ganap na malakas. Bakit ka umalis ng ospital? Ako ang unang gumamit ng espesyal na gamot na pampalakas ng katawan. Kailangan nandito ako para mapatunayan ang bisa. Ang produkto ng pamilya Lu. Napakahalaga ng press conference na ito para sa akin. Sana walang aberyang mangyari. Ara na. Sage.
Sa ganitong kahalagang okasyon, sayang at wala si Yanshu. Sana'y makilala niya ang mga makapangyarihan. Hindi ba sinabi mo noon na ibibigay mo ang kumpanya? Kay Xiaowan? Naku, huwag mo naman akong asarin. Bagamat sa mga taong ito, inalagaan ko si Xiaowan. Nasa puso ko pa rin si Yanshu. Sa huli, siya ay dugot laman ko. Nakakabigo si Xiaowan sa mga panahong ito. May balita akong ilang kilalang siyentipikong akademiko. Dadalo sa presscon. Kailangan ko ang pagsang-ayon nila para matulungan si Wenchen na makagawa agad ng espesyal na gamot para kay Yanshu. Xiaowan, bakit ka nandito? Hindi ba sinabi naming manatili ka sa ospital? Dito, tita, si Xiaowan po. Bilang unang gagamit ng Regenerative Cell Special Medicine. Ngayong gabi, kakatawanin niya ang pamilya Lu. Mas mahalaga ang gamot. Kung nandito ka na, maupo ka na. Magsisimula na ang press conference para sa pananaliksik. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa press conference ngayong gabi. Alam naman nating lahat na nahuhuli ang ating bansa sa teknolohiyang chip. Pero pagkatapos ng gabing ito, ang ating bagong Huaxin 4E Gen ay yayanig sa buong mundo. Isang minuto na lang. Ang ating proyektong pananaliksik. Pati na ang archive ng siyentipikong si Ialin na nag-alay ng buong buhay sa proyekto ay bubuksan na. Tatanggalin ang access level na lihim. Tingnan niyo ang screen. Ang punong mananaliksik ng proyektong ito ay walang iba kundi si Ialin Yanshu. Sa proyektong ito, ang ating pambansang agham at teknolohiya ay naghain ng hamon sa buong mundo, tapusin ito sa loob ng 10 taon at maging matagumpay sa mga eksperimento. Pero si Ialin Yanshu, natapos niya ang proyekto sa loob lang ng 4 na taon. At sa daan-daang klinikal na pagsubok, wala ni isang nabigo. Si Yalin talaga ang ipinagmamalaki ng ating bansa. Dahil kay Yalin, sa larangan ng digital technology, nakataas na ang ating no. Totoo nga siyang si Yanshu. Ganito pala kagaling si Yanshu. Ako ang nagpabaya sa kanya sa lahat ng panahong ito. Matalino na talaga si Yanshu noon pa man. Mahusay na talaga siya noon pa. Impossible. Imposibleng si Yanshu yan. Isa lang siyang preso. Paano siya magiging ipinagmamalaki ng bansa? Dahil siya si Lin Yanshu. Anak ko siya. Tunay kong anak. Pa, impossible yan. Pa, hindi pwedeng si Lin Yanshu yan. Sabihin mo sa lahat. Sabihin mong isa lang siyang. Walang kwentang preso. Bakit siya itinuturing na bayani? Isa rin siyang cancer. Tama na, Lin Wenwan. Sa ganitong pagkakataon, sinisiraan mo pa rin si Yanshu? Naninira ka pa? Hindi ako nagsisinungaling, hindi. Sabi mo walang kwenta siya? Kung hindi mo pinunit ang admission letter niya, 10 taon na ang nakakaraan. Nakapasok na siya sa Jing University. Ano? Nakapasa si Yanshu sa Jing University, 10 taon na ang nakalipas. Pinunit mo pa ang acceptance letter niya. At ito pa. Ito ang acceptance letter ni Yanshu bago siya makulong. Nakapasa siya sa Classified National Research Unit. Bago makulong si Yanshu, nakapasa na siya sa National Science Academy. Ibig sabihin, nang makulong siya, Unang beses na nakapasa si Yanshu sa National Academy. Totoo mang hindi siya nakareport. Pero habang nasa kulungan, muli siyang nakapasa sa ikalawang pagkakataon. Ang daming mahusay na estudyante ng Datsya na habang buhay na hindi makapasok sa National Academy. pero siya, 2 beses nakapasa. At habang nasa kulungan pa, tunay na henyo. Pero bakit nga ba nakulong ang henyong ito? Dati, si Yanshu ang sumalo ng sala para kay Lin Wenwan. Siya ang nakulong. Mula nang iwi si Yanshu noong 15 anyos siya. Takot kang agawin niya ang lahat ng binibigay sa iyo ng pamilya Lin. Kaya lagi mo kaming niloloko para kamuhian at pandirihan siya. At pinalabas mo pang siya ang sumalo ng sala mo. Sa wakas nakabalik na si Yanshu. Pahalang palayasin siya sa pamilya. Nagpanggap kang may sakit. At pinilit mo pang pakasalan ka ni Wenchen. Lahat ng ito. Sinadya mo lahat. Dad, hindi po. Hindi po ako, Mom. Alam niyo naman po. Maniwala po kayo sa akin. May sakit po ako. Hindi ko po kontrolado ang sarili ko. Hindi ko po sinasadya. Xiaowan. Nagkamali ka, aminin mo. Kung aminin mo, hindi kita sisisihin. Pero nagkamali ka na nga. Sinisiraan mo pa si Yanshu. Iyan ang mali. Ma, ngayon basta si Lin Yanshu na lang. Dahil naging siyentipikong akademiko siya at pride ng Datsya. Kumikiling na kayo sa kanya, di ba? Alam ko na. Sa pagbabalik niya. Lahat kayo kakampi na sa kanya. Dahil si Yanshu ang tunay naming anak. Ang aming laman at dugo. Anong masama kung pumanik kami sa kanya? At saka, sa loob ng maraming taon, ikaw ang palagi naming kinampihan. Lin Wenwan, kahit ano pa ang gawin mo, hinding-hindi ka makakapantay kay Yanshu. Tama. Kaya nga gusto ko siyang sirain. Gusto ko siyang mawala sa paningin ko. At gusto ko rin siyang maging pinakamasamang tao sa puso ninyong lahat. Xiaowan, paano ka naging ganito? Ang ginawa mo 4 na taon na ang nakakaraan ay sobrang ikinasakit na namin. Hindi kita pinabayaan. Pero bakit hindi ka pa rin nagbabago? Simula ngayon, wala nang anak na Lin Wenwan sa pamilya Lin.
Dad, hindi mo naman ako itatakwil dahil lang sa maliit na bagay na to, di ba? Kahit na ako ang may gawa noon, ano naman ngayon? Inakulong ko lang naman siya ng ilang taon para sa akin. Hindi ko naman siya pinatay. Ang sama mo, paano ka naging ganito kasama? Masama pa't nagpapanggap pang nagpakamatay. Inagaw pa niya ang espesyal na gamot na wala namang bisa sa kanya. Paalang hindi magamit ni Yanshu. Totoo lahat ng sinabi ni Yanshen. Ano? Wala ka palang sakit? Inagaw mo ang espesyal na gamot na yon para lang sirain si Yanshu. Ganun ba? Ma, hindi ko sinasadya. Natatakot lang akong mawala ka sa akin. Pagbalik ni ate, magpapatira pa ako at hihingi ng tawad. Okay na ba yun? Sobrang nadismaya mo ako. Dad, kausapin mo naman si Ma para sa akin. Papatawarin mo naman ako kahit minsan lang, di ba? Ang kapal na mukha mong humingi pa ng tawad. Bakit? Bakit ka nagpapanggap na may sakit? Sagot. Paalang saktan si Yanshu. Alam mo ba, na dahil sa lagi mong pagkakasakit, paulit-ulit kong iniwan si Yanshu para puntahan ka? Alam mo ba yon? Kung hindi lang dahil sa sakit mo, bakit ko naman ibibigay? Sa'yo ang espesyal na gamot na yon? Hindi ko sinasadya. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko talaga sinasadya. Lin Yanshu, duwag ka. Nagtatago ka lang para pagtawanan ako, no? Masaya ka na bang ngayon? Masaya ka na ba? Para kay Yanshu, wala nang halaga ang mga yan. Wala na. Galit pa si Yanshu sa akin? Galit pa siya dahil ibinigay ko ang espesyal na gamot kay Xiaowan, pero hindi ko alam na ang siyentipikong akademikong Lin na yon ay si Yanshu pala. Hindi mo alam. Dahil lang sa hindi mo alam, pwede mo na sirain ang kontrata. Pwede mo nang putulin ang tanging pag-asa ni Yanshu. Pag-asa? Kumusta na ba si Yanshu ngayon? Pwede mo ba siyang papuntahin dito para makita ko? Sabihin mo sa kanya, alam kong nagkamali ako. Sisiguraduhin kong ang pamilya Luo ang pinakamabilis. Kung makita ko lang siya. Pakiusap. Hindi na kailangan, Ginoong Luo. May ipinapaabot si Yanshu sa'yo. Matagal nang gustong pakasalan ako ni Yanshu. Iyak na gusto niyang pakasalan ko siya. Di ba? Sabihin mo sa kanya, handa na ako ngayon. Kahit kailan, handa ako. Tutuparin ko ang pangako ko sa kanya. Payagan mo akong makita siya. Pakiusap. Hindi mo na siya makikita. Sabi niya, wala nang malaman niyang ikaw mismo ang napasok sa kanya sa kulungan. At hinayaan mo si Lin Wenwan na gamitin ang pangalan mo. Para pasahurin ang mga tao. Hindi pa man nakakabawi ang katawan, binali mo agad ang isa niyang binti. At pinahirapan siya ng 7 taon, kayong dalawa. Hindi na maaaring magkabalikan pa. Ginamit ang pangalan ko para pahirapan siya ng 7 taon. Hindi ko alam, ni minsan hindi ko nalaman ang bagay na yan. Lin Wenwan, anong kasalanan ng pamilya Lin sa'yo? Bakit ganyan ka kasama? Hindi ka namin pinabayaan kahit kailan. Tapos ganyan ang gagawin mo sa tunay kong anak. Wenchen, tumawag ka ng pulis. Ipakukulong ko si Lin Wenwan. Danasin niya lahat ng pinagdaanan ni Yanshu. Si Q. Ginoong Ha, alam mo ba kung nasaan si Yanshu? Papuntahin mo ako sa kanya. Gusto kong magmakaawa sa harap niya. Magsisi sa lahat ng kasalanan naming ginawa. Kaya namin ibigay ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lin. Ay Yanshu, basta mapatawad niya lang kami. Nakikiusap ako, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon na makita siya. Sabi ko na nga ba, hindi na kailangan ni Yanshu ang mga yan. Ginoong Hua. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit isang bises pa lang, payagan mo kaming makita siya. CJ, nandito si Yanshu. May huling mensahe siya para sa inyong lahat. Dad. Mom, huling beses ko na kayong tatawagin ng ganito. Aalis na talaga ako. Aalis na ng tuluyan. Kahit pa, minahal niyo ba talaga ako o hindi, nagpapasalamat pa rin ako. Salamat sa pagdala niyo sa akin sa mundong ito. Yanshu. Alam na ni Mom na mali siya. Bumalik ka na. Kapag nakita niyo ang videong ito sa tingin ko, nakahiga na ako sa laboratorio ng Regenerative Cell Research. Wenchen. Pangarap na niya simula pagkabata na tulungan ang mga taong pinahihirapan ng sakit. At sa huli, tinutulungan ko siyang tuparin ang pangarap na iyon. Magbigay ng sarili kong kontribusyon. Ang pagkuha ng regenerative cells ay nangangailangan ng buhay na cells mula sa isang taong nag-agaw buhay. Ibig sabihin, siya. Bago pa man magsimula ang press conference, pumanaw na si Yanshu.
Hindi. Hindi ako naniniwalang mamamatay si Yanshu. Hindi. Hahanapin ko si Yanshu. Paano nangyari ito? Xiaoyin. 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 Kayo, dahil sa pagiging mapaniwalain niyo sa mali, nang bumalik si Yanshu sa pamilya Lin, hindi siya nakakain ng maayos, giniginaw, nagtrabaho, nag-donate ng bato. Nakulong at pinahirapan. Sa murang edad, ubus na ang katawan niya. At dahil sa pagwawalang bahala niyo, sa huli, idinulat niyo si Yanshu sa bilit ng kamatayan. Ngayon, masaya na ba kayo? Hindi. Hindi. Mahal namin si Yanshu. Mahal namin si Yanshu. Alam niyo ba kung ano? Ang huling habilin ni Yanshu. Sabi niya, habang may hininga pa siya, ibigay siya sa medical research. Para lang hindi na kayo muling makita kailanman. Yanshu, paano nagkaganoon? Bakit nandito pa rin siya? 3 araw at 3 gabi na siyang hindi kumakain ni umiinom. Kung alam lang sana noon, bakit pa umabot sa ganito? Hay naku, nabalitaan kong namatay na rin ang asawa ng pamilya Lin. Si Lin Yanchen, na-stroke at paralisado na sa kama. Si Lin Wenwan naman, makukulong na. Bagsak na ang pamilya Lin. Dasal nila yan lahat. Pero sabihin mo nga, kung nalaman lang sana yan Yanshu, masasaktan kaya siya? Ara na,